Isang bilyonaryo ang nagkunwaring delivery rider para makipagkita sa isang kadate sa kanyang sariling hotel. Ngunit hindi siya makapasok sa pangunahing pinto. Nakikita niyang nakakapasok ang ibang delivery riders at hindi niya maintindihan kung bakit. Nalaman niya sa isang babaeng serbidora na kailangan pala magbigay ng lagay sa manager ng lobby. Kaya sinabi na lamang niya na ang order ay mula sa manager ng hotel. Pinaalis siya ng manager ng hotel. Pagkatapos humanap ng upuan at umupo, kinuha ang menu at umorder ng halagang 200,000 na pagkain. Pinayuhan siya ng waiter na huwag magpanggap para magmukhang mayaman. Habang bata pa, mas mabuting mag-ipon para makapag-asawa. Inirekomenda pa siya sa labas ng karinderya. Isa 0 piso ay busog ka na. Dumating ang kanyang kadate ayon sa usapan. Ang tagahatid ay nahihirapan sa paghahatid ng mga order. Kaya nagpasya siyang tulungan pa siya. Una, isang bote ng Roman Conti. Diyos ko, 48,000. Ang isang boteng pulang alak na ito. Halos katumbas na ng sahod ko sa isang taon. Hindi ba't parang pinagsasamantalahan ito? Pasensya na. Wala na ito sa ngayon. Lobster mula sa Australia. Ubus na ito. Ang tawag dyan ay Italian white truffle. Ito siguro meron. Wala na rin ito. Anong klaseng hotel ito? Wala ma-order na pagkain. Sa tingin ko, sinasadya mo ito. 8 set, wala. Sa tingin ko sa itsura ninyo, kita agad na marami na kayong karanasan. Bakit hindi ko kayo irekomenda ng ilan? Sa aming mga espesyal na putahe, masarap at abot kaya. Meron kaming patatas na may ngiti kasabay ang pritong manok. Style curry na baka na may kanin. Malutong na inokitake at itim na kabute. Osman to sticky rice red date cake. Radish pickles na may sarsa ng sesame oil. Tama na. Ikaw, sirang waiter. Ginagawa mo ito ng sadya, hindi ba? Tawagin mo ang manager. Pasensya na. May libre kaming juice dito. Ihahandog ko sa iyo ang isang baso. Umalis ka. Pati ikaw. Sa tingin ko hindi ka talaga si Kinzezu. Isa ka lang peking ng daraya sa pagkain at inumin. Hindi mahalaga kung nagpapanggap ka lang. Dahil nagkita na tayo. At hindi naman tayo nasiyahan sa isa't isa. E di maghiwalay na lang tayo. Aba, tama nga ang hinala ko. Ikaw na tagahatid ng pagkain ang nagpapanggap na siya. Balak mo bang magloko? Mga tao. Miss Su, sino ang maglalakas loob magloko dito? Siya nga. Ikaw na naman, bata. Ang tapang mo ah. Naglalakas loob kang pumasok sa hotel ng King Group para magpanggap at magpakabuso. Miss Su, huwag kayong mag-alala. Paparating na ang aming manager. Mamamatay ka ngayon. Paano nakapasok ang tao na ganito kababa sa hotel? At nagkunwari pa na makikipag-date sa akin? Ano ba ang ginagawa nyo? Palayasin nyo siya. Bulag ka ba? Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Pasensya na. Pupunasan ko po kayo. Alisin mo ang kamay mo. Ang palda ko ay 9,000 piso. Bayaran mo na ngayon. Ako. Wala akong pera. Kung wala kang pera, lumuhod ka ngayon. Tangdamay. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Binibining Su. Ting. 9,000, tama ba? CJ, babayaran kita ng doble. Huwag na. 18,000, tanggapin mo na. Anong pinagmamalaki mo na mayaman ka wala ka namang pera? Huwag muna nating pag-usapan kung mayaman o hindi. Pero ang perang ito na 18,000 ay naipadala ko na sa'yo. Sinampal mo ang babaeng ito kanina. Kailangan mong ibalik yun. Ako, naglalakas loob ka. Tangdama, kung maglalakas loob kang manakit, mamamatay ka na. Sino ang nambubulabog at nananakit sa aming hotel? Manager Liu, ang magjawang ito. Hindi natin sila dapat palampasin ngayon. Ay, President Kim. Ay, kayo pala. Naiintindihan ko. Nakatago sa paglilibot. Kinzezu. Ginoong Kin, talagang hindi ko alam na darating kayo. Hindi namin kayo napaglingkuran ng maayos. Naabala namin ang inyong pagkain. Maghubad ka at umalis ka na. Hindi siya ang dapat umalis, kundi itong mga mayabang na tao na inaabuso ang kanilang maliit na kapangyarihan para apihin ang kawawang manggagawa. Manager Liu, kailan pa nagtakda ang hotel ng aming King Group ng ganitong patakaran? Bawal pumasok ang delivery boy. Wala. Ano ang gagawin mo sa mga taong ito? Kung sa susunod ay may makita pa akong ganito, ikaw na manager ay hindi na dapat magtrabaho. Bakit ka pa nakatayo? Umalis ka na. At ikaw rin. Narinig ko na nag-aral ka sa ibang bansa para sa doctorate. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit gaano kataas ang diploma, hindi ito higit sa kabaitan.
Kahit gaano pa kaganda ang anyo, hindi ito higit sa konsensya. Pasensya na talaga, Kuya Zizu. Ang kasuotan mo ngayon ay talagang napaka-espesyal. Hindi kita nakilala. Buti na lang hindi mo rin ako nakilala. Kaya nakita ko ng malinaw kung anong klaseng tao ka. Ako. Salamat sa iyo, Ginoong Kim. Ang utang ko sa iyo ay babayaran ko agad. Pangako ko, hindi mo na kailangang bayaran ang pera. Maaari pa kitang bigyan ng 50,000 piso. Pero kailangan mong pumayag na tulungan ako sa isang bagay. Ikaw ba ay... Pwede po bang itanong kung kayo po ba ay ang ina ni Ginoong Kim? Tita, ako po si Tang Damay. Ako po ang kadate ng inyong anak. Anak, may nangyari bang masama sa iyo? Wala. Ganyan lang talaga ako. Sa tingin mo ba? Nakakainis ako. Nakakasuklam, kung ayaw mo sa akin. Mauna na ako. Tigil. Hahaha. Kayong mga kabataan. Uso ngayon ang retro style. Ay naku, ikaw. Siguradong nagko-cosplay ka, diba? Cosplay. Maaasahan. Nakasuot ako ng ganito pero maaasahan pa rin. Halika, dalaga. Umupo ka rito. Tingnan ka ng maigi ni tita. Ay naku. Kawangis, huwag mong sabihin. Masyado kang magkamukha, haha. Mukha ng ano? Siyempre, mukha ng manugang ng pamilya Kim. Ay naku, itong batang to. Ang pamantayan sa pagpili ng makakapareha ay hindi nagbabago. Kontento. Sobrang kontento. Yang manugang na ito ay napili ko na. Hindi po pwede, nanay. Hindi ako karapat-dapat. Tingnan mo ang suot ko, ang dugyot. At saka, mahirap lang kami. Kung pakakasalan mo ako, walang dangal iyon para sa'yo. Ano ba ang dugyot? Mag-ayos ka lang at magiging maayos na. Ang mga babae ay umaasa sa pag-aayos. Naku, inay. Ang pag-aayos ay nangangailangan ng pera. Wala kaming pera sa bahay. Isa lang akong serbidora sa hotel. Ang buwan ng sweldo ko ay 4,500 pesos lang. Kung nakakakain ako ng sapat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang taong iyon ay talagang ganyan. Ayokong magsikap. Gusto kong magpahinga. Naging manugang ka namin sa pamilya Kim. Hindi mo na kailangang magsikap. Kahit saan mo gustong magpahinga, pwede. Marami kaming negosyo sa pamilya Kim. Tita, sasabihin ko na po ang totoo sa inyo. Ang dahilan kung bakit pumayag akong makipagkita sa inyo para kay Enid Kim, ay dahil sa binayad niyang 9,000 pesos para sa akin. Wala akong masyadong prinsipyo. Mahilig talaga ako sa pera. Ay naku, mahilig ka sa pera. 9,000 pesos lang ang binigay niya sa iyo. Ang batang ito, Dixie. Kaya pala wala siyang nobya. Kaya pala may problema dito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 5 milyon. Hindi. Tita, hindi tungkol sa pera. Hindi mo ako kilala. May ama akong 70 taong gulang na namumulot ng basura. Maghapon na lang na walang ginagawa at tamad. May anak na babae pang kailangan alagaan. Kalat ang buhay. Ano? May anak ka na pala. 5 taon na siya. Ay naku. Itong walang kwentang bata. Ang ganda ng ganitong bagay. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Gusto ni siya ng maliit na apo na babae. Hindi ba't gusto mo ng pera? Ipadadala ni mama. Mama! Aba, tinawag na agad na mama. Hahaha, bilisan mo. Itong 10 milyon, kunin mo. Aba, kunin mo. Tiya, talagang hindi ko ito maaring tanggapin. Aba, huwag ka nang magsalita pa. Iha, ikaw ay bata pa. At may kasamang bata. Siyempre mahirap iyon, hindi ba? Isa rin akong ina. Lubos kong nauunawaan. Ang hirap ng isang single mom na magpalaki ng anak. Ang anak kong iyon ay may anak na babae rin. Kaso nga lang, huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-asawa ka na sa pamilya namin, ituturing ko ang anak mo, na parang sarili kong apo. Isang putok, 2 tuka, dobleng saya. Huwag mong sabihin, itong babaeng ito sa kilay at mga mata, ay medyo kamukha ni Yaya. Siya ay mabait. Mag-isa niyang tinaguyod. Ang isang matanda at isang bata. Mas mahalaga pa, nagbigay siya ng malaking apo kay mama ng mas maaga. Bukas, hahanap si mama ng magandang araw. Kasal na kayo agad. Ano? Pakakasal na agad. Ano bang painom ang ibinigay niya sa iyo?
Anong ginagawa mo? Hindi ba ito malinaw? Nagde-deliver ng pagkain. Tinanong kita, sino ang hinahanap mo? Sino man ang umorder, siya ang hahanapin ko. Lumabas ka at tumawag, ipababa ang tao. Hindi ka pwedeng pumasok. Bakit siya pwedeng pumasok at ako hindi? Nakita kita. Wala akong nakita ibang tao. Umalis ka na, manager. Kakalabas ko lang ng isa. Nagde-deliver ng pagkain pumasok, kakatapos lang. Ano ang nakita mo? Tangdama. Matagal ka nang nagtatrabaho dito. Hindi mo ba alam na hindi pwedeng pumasok ang pagkain mula sa labas sa hotel? Pero kanina, nakita ko naman ito eh. Saan ba? Hanapin mo ito. Kung hindi mo mahanap, sayang ang trabaho mo ngayong buwan. Nanguhuli ka na naman gamit ito. Hindi ba't dahil bago siyang mukha? Hindi ka binigyan ng sungol. Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag mong akalain hindi ko narinig. Kung hindi ka pa humihingi sa akin, na mag-ipon ng pera para sa paggamot ng iyong ama, mananatili ka ba rito? Mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho, ha? Ang mga boss nila. Hindi rin madali ang trabaho ng mga nagde-deliver ng pagkain. Ilang piso lang ang kita nila sa isang order. Pagpasukin mo na lang siya. Tanging damay, tingnan mo nga ang itsura mo. Naawa ka pa sa iba. Pakialam mo ba, masyadong nakikialam. Wala kang nakuha ni sentimo sa bonus ngayong buwan. Magtrabaho ka, umalis ka na. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Nakalimutan kong sabihin, itong food delivery, ito ay in-order ni Manager Leo sa taas. Inutusan ko siyang bumaba para kunin. Nakatakdang ipagpatuloy. Hala, sandali. Pumasok ka na. Kamusta? Anong maitutulong ko sa iyo? Bakit ito ang nandito? Kakain ka dito. Kumain ka lang ng basta-basta. Nabaliw ka na ba? Napakamahal ng mga pagkain dito. Hindi ito basta-basta na kainan. Isang order ng Australian understeak, isang tasa ng kape, Jamaican Blue Mountain No. 1 na, mga butil ng kape ayos na, isa pang American cheese pasta. Gamit ang keso ng Hamel Road, tapos isang baso ng Penfolds 707 ng Australia. Yan na muna. Sir, alam ko pong mahirap ang pagde-deliver ninyo ng pagkain, pero hindi naman po kailangan na pag-alitan ninyo ang inyong sarili. Kumain ka rito, ano, mga lokong nagpapaloko lang. Hindi ako nagagalit, gusto ko lang talaga kumain. Sir, huwag na kayong masyadong seryoso. Kung gusto ninyong kumain ng steak, 300 metro lang ang layo ng hotel, pakanan, yung tindahan ng chicken steak. Dati akong nagtrabaho roon, 10 yuan lang ang isang malaking piraso doon. Mas malaki pa sa mukha ko, 30 yuan, mabubusog ka na. May libre pang malaking baso ng inumin. Yung mga in-order ko lang kanina. Huwag mong sabihin dito ka pa, mangandin ng libre. Tapos basta na lang huliin ang kahit anong ipis, at ilagay sa plato. Sasabihin ko sa iyo, walang silbi yan, ang CCTV natin ay walang patay na anggulo. Wala kang mapapala. Paki-serve na lang po ang pagkain. Pakiusap. Ikaw. Matitigas ang ulo. Bakit ayaw makinig sa payo? Ang kabutihan ay ginagawang masama. Si Jichin po ba ito? Binibining Su. Abangan ang susunod na kabanata. Magandang araw po. Ako po si Su Xiaoliu. Pasensya na. Diretso akong tao. Nakita ko na parang may amoy ng kahirapan ka. Hindi ka mukhang may kakayahan. Sigurado ka bang ikaw si Chin Zizhao? Oo. Pero hindi kasing lakas ng iniisip mo. Naka-order na ako ng pagkain. Tingnan mo kung may gusto ka pang idagdag. Ikaw na ang mag-order. Mukhang ngayon mo lang napuntahan ang hotel na ito, ha? Salamat sa iyo. Unang beses, katrabaho. Sabi ko na. Akala ko nagmamalaki ka sa harap ng magandang babae. Alam kong hindi madali ang maghatid ng pagkain. Tutulungan kita ulit. Una, isang bote ng Romani Conti. Diyos ko, 48. Isang bote ng alak na ito. Halos kapantay na ng sahod ko sa isang taon. Hindi ba ito si Zailuan Dato? Pasensya na. Wala na ito sa ngayon. Australian lobster. Naubos na ito. Yan ay Italian white truffle. Dapat mayroon ito, di ba? Naalis na ito sa tindahan. Ano ba tong hotel na to? Wala namang masyadong pagpipilian. Sinasadya mo ata to, ha? Hindi po. Sa itsura niyo po. Mukhang marami na kayong nakitang lugar. Papayag po ba kayong magparekomenda ako ng aming mga specialty, masarap at sweet? Mayroon kaming nakangiting patatas na may pritong manok. Kanin na may Thai curry at karne ng baka, ginataan na dayak at black fungus, ketseng puting bigas na may pulang petsa, adobong labanos na may lingga, sapat na.
Ikaw na sirang waiter. Mukhang sinasadya mo ito. Patawag mo ang manager. Sundan pa. Pasensya na. May libre kami juice dito. Ibibigay ko sa'yo isang baso. Umalis ka. At ikaw rin. Nakikita ko na hindi ka talaga si Chin Zinhao. Nandito ka lang para manloko at makakain. Hindi mahalaga kung nagpapanggap ka, dahil nagkita na tayo, at pareho tayong hindi nasisiyahan. Kaya't maghiwalay na tayo. Ayos lang, talagang nahulaan ko. Ikaw, isang delivery rider, ay nagpapanggap na siya. Gusto mo bang mang-abala? Tawagin niyo ako. Sino ang may lakas ng loob na mang-abala dito? Ninang. So, siya nga. Ikaw na naman, bata. Ang tapang mo nga. Nagsusumpot ka sa amin, sa hotel ng Chin Group, dumarayo lang para kumain at uminom. Miss Su, huwag po kayong mag-alala, darating na ang aming manager. Patay ka na ngayon, pati mga ganitong mababang tao, nakakapasok sa hotel, at nagkukunwaring makikipag-date sa akin. Anong ginagawa ninyo? Paalisin siya. Wala ka bang mga mata? Alam mo ba kung gaano kamahal ang palda ko? Pasensya na, pupunasan ko ito. Ihinto mo ang kamay mo. Ang palda ko ay 9,000 piso. Kailangan mo akong bayaran ngayon. Ako. Wala akong pera. Kung walang pera, lumuhad ka na ngayon. Tang Lemay, bakit ka pa naguguluhan? Lumuhad ka kay Ginang. Suwat aminin ang pagkakamali. HMPH. Itutuloy. Siyam na libo, tama ba? Halika, babayaran kita ng doble. Huwag ka. Nakatanggap ka na ng 18,000. Anong malaking tao ang pinapakita ng isang mahirap? Huwag na tayong mag-usap kung mahirap o hindi. Pero ang perang 18,000 ay naipadala na sa'yo. Kanina, sinampal mo ang batang ito. Kailangan itong ibalik. Ako, gagawin mo ba? Tangdama, kung gagawin mo yan, sigurado kang mamamatay ka. Sino ang nagkaalitan at nanakit sa aming hotel? Manager Leo. Sila ang mga asong lalaki at babae. Ngayon ay hindi ko sila patatawarin. Ay naku, Ginoong Chin. Ay naku. Ikaw pala iyon. Naiintindihan ko. Nagtatago sa ilalim ng disguise. Chin Zinhao. Ginoong Chin, hindi ko talaga alam na kayo ay narito. Kami ay hindi nakapaglingkod ng maayos. Nakaapekto ito sa inyong pagkain. Kayo ay umalis na. Hindi siya ang dapat umalis. Kundi itong mga ito, mga taong may paghamak sa iba, na umaasa lamang sa kaunting kapangyarihan nila, inaapi lang nila ang mga kawawang manggagawa. Manager Leo. Ang hotel ng aming Chin Corporation. Kailan pa natin ipinagbawal ang pagpasok ng mga delivery rider? Wala naman. Kung ganoon, paano mo haharapin ang ilang taong ito? Kung may makita pa akong ganito ulit. Huwag mo nang ituloy ang pagiging manager mo. Opo, ano pa't nakatayo ka pa dyan? Umalis ka na. Pati ikaw. Narinig ko raw na nag-aral ka sa ibang bansa at nakapag-doctorate ka. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan mo, hindi yun makakahigitan sa pagkatao mo. Ano man ang ganda ng anyo, hindi ito hihigit sa konsensya. Talagang ikinasasama ko, Kuya Zinhao. Ang suot mo ngayon, ay talagang napaka-espesyal. Hindi ko kaagad nakilala ka. Buti na lang hindi mo ako nakilala. Mas nakita ko tuloy, kung anong klaseng tao ka. Ako. Sumama ka sa akin. Tuloy pa rin ang kwento. HMPH. Salamat sa iyo, Ginoong Chin. Babayaran ko ang utang ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Tinitiyak ko. Oo, ang sahod ko sa isang buwan ay 4,500. Sa loob ng 2 buwan, magagawa kong bayaran ang 9,000. Ngunit, yung dagdag na ibinigay ninyo, hindi ko matitiyak. Hindi mo na kailangang bayaran ang pera. Maaari pa akong magbigay sa iyo ng 5,000 piso. Pero kailangan mong iPad ko na tutulungan mo ako. Bukas, magpanggap kang kataypan ko, para makilala ang nanay ko. Ano? Ako. Huwag kang tumingin-tingin. Ikaw ang tinutukoy ko. Bakit? Basta sabihin mo na lang, kung gusto mo bang kitain ng 5,000 yuan. Sino ba ang ayaw kumita ng pera, lalo pat ako? Pero hindi ko naman pwedeng isugal ang sarili ko para lang sa 50,000 piso. Anong iniisip mo? Ano ba yan? Ang misyon mo ay gamitin ng anumang paraan. Basta makuha mo ang antipatiya ng nanay ko sa'yo. Ang perang yan ay sa'yo na. Totoo ba? Mas madali talagang masira kaysa ayusin. Sige, susubukan ko. Hindi lang subok. Kailangan itong magtagumpay. Kunin mo ang iyong telepono. Bukas ng umaga alas 9, pumunta sa lugar na ito.
Dapat itong masira. Dapat itong magtagumpay. Dapat itong masira. Ito ay isang ika-6 ng mga gastusin sa medisina. Tangdama, at tangdama. Anong suot ang makapagpapainit ng puot ng mga mayayaman sa iyo? Meron na. Tuloy pa ang kwento. Ikaw ba ay maaaring tanungin, kayo ba ang ina ni Chin? Ako si Tangdama. Ang kapareha ng iyong anak sa blind date. Bata, may nangyari bang hindi maganda sa iyo? Wala. Ganito talaga ako. Sa tingin mo ba na nakakainis ako? Nakakainis. Kung ayaw mo, aalis na ako. Huwag kang umalis. Huminto ka. Ha. Kayo mga kabataan, ngayon ay uso ang repro. Ay naku ikaw, siguradong mahilig ka sa cosplay, di ba? Kapanipaniwala. Mapagkakatiwalaan. Kapanipaniwala pa ba akong nakaganyan? Dalaga, halika, umupo ka dyan, tingnan mo nakita ng mabuti. Array. Parang, hindi mo naman masasabi. Sobrang kamukha hahaha. Anong kamukha? Siyempre, kamukha ng malugang ng pamilya Kim. Ay naku, itong batang ito, pareho pa rin ang panlasa sa pagpili ng kapareha. Nasiyahan. Sobrang nasiyahan. Tinatanggap ko na itong manugang mo. Hindi pwede. Hindi ko kaya mag-isa. Ano ang hindi kaya? Tingnan mo ang suot ko, maganda naman. At saka, mahirap ang sitwasyon ko. Ikaw ang kumuha sa akin. Walang kahihiyan. Oh. Ano bang halaga nito? Mag-ayos-ayos ka lang. Ang mga babae ay umaasa sa pag-aayos. Ay naku. Kailangan ng pera para mag-ayos. Wala akong pera sa bahay. Ako ay isang tagapaglingkod sa hotel. Ang buwan ng sahod ko ay 4,500 yuan lamang. Kung makakain lang ako ng maayos, sapat na akong magpasalamat. Ganyan talaga ako. Ayaw kong magsikap, gusto kong magpahinga. Ikaw na ang naging asawa ng anak ng Chin pamilya. Wala nang effort. Kung saan mo gustong humiga, doon ka humiga. Marami tayong ari-arian sa pamilya Chin. Tita, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit ako pumayag na makipagkita kay Chin Zong, ay dahil lang sa 9,000 yuan na ibabayad niya para sa akin. Wala akong prinsipyo. Gusto ko ng pera. Ay, gusto mo ng pera. Siyang nagbigay sa'yo ng 9,000 piso. Itong batang ito, HMP, hindi nakakapagtaka na walang kapareha. Kaya pala nandito ang problema. Huwag kang matakot, bibigyan kita ng 5 milyon. Hindi, tita, hindi ito tungkol sa pera. Hindi mo ako nauunawaan. May 70 taong gulang akong ama na nangangalakal. Buong araw siya'y tamad at walang ginagawa. May anak na babae akong umaasa sa akin. Lahat ay magulo. Ano? May anak na babae ka na. Abangan ang susunod na kabanata. Nanay, kumusta ka na? Tingnan mo, ayos lang ako. Nanay, hindi ba't hindi ka masaya sa babaeng to? Parang ayaw mo sa kanya. Ano? Empleyada siya ng hotel. 4,500 ang sweldo kada buwan. Oo, mayroon pa siyang tamad na ama na nangangalap ng basura. Tama. Mayroon din siyang anak, 5 taon na. Alam mo ba? Alam ko. Ha. Nanay, talaga namang napakabait mong anak. Itong manugang na ito, nakatanggap ng pag-aproba ni nanay. Talagang may mata ka. Ha? 5 na siya. Array. Ang batang ito. Ganoon na kabuting balita, bakit hindi niya sinabi sa akin? Gustong-gusto ng tita ang apo niyang babae. Hindi ba mahilig ka sa pera? Ipapadala ko sa iyo, anak, nanay. Ayan na, inanagan. Ha. Bilisin mo, ang 10 milyon na ito, kunin mo. Ayan, kunin mo na. Tita, hindi ko talaga po kaya tanggapin. Nako, huwag ka nang mag-inarte pa. Iya, bata ka pa. May anak ka pa. Tiyak na hindi madali. Ako rin ay isang ina. Naiintindihan ko ng mabuti. Ang hirap ng isang single mother na nag-aalaga ng anak. Yung masungit kong anak ay may anak na babae. Sayang nga lang. Huwag kang mag-alala. Basta't ikaw ay mapang-asawa ng pamilya Chin. Ituturing ko ang anak mo, na parang tunay kong apo. Panalo sa lahat. 2 magandang balita. Sa totoo lang, ang babae ito, ang mga mata at kilay niya, ay medyo kahawig ni Yaya.
Mabait pa siya. Isang tao na nagtatrabaho ng mabuti. Para suportahan ng isang matanda at isang bata, mas mahalaga pa. Nagbigay siya ng isang malaking apo para sa nanay. Bukas, maghahanap si nanay ng magandang araw. Para magpakasal kayo agad. Ano? Ganito na ang kasal. Ano bang ininom mo sa kanya na nakakaloko? Itutuloy. Paano mo naman magagawang magkalat? Ikaw na batang kulubi, may pakialam ka ba? Ang lolo mo ay isang hari ng basura. Ang nanay mo ay isang waitress. Marumi at mahirap, kaya pala ayaw na kayo ng tatay nyo. Baka nga hinahanap na niya tayo ngayon. Nagtatago lang kami sa kanya. Ang nanay ko ay isang waitress. Kung ganoon, siya ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. At ang lolo ko, ang galing-galing niya. Nangangalap siya ng basura para protektahan ang ating berdeng mundo. Naiintindihan mo ba? Tangdama. Talaga namang hindi mo alam ang tunay na pagkatao. Nakikita mo ang nanay ko na ganyan kasimple. Ganyan mo siya lililin lang. Wala akong ginawa. Hindi ba't ikaw ang may paraan? Paano naman mangyayari na? Ngayon ay hihilingin ng nanay ko na pakasalan kita. Siyempre, ikaw ang nagpilit sa akin. Kahit anong sabihin kong hindi maganda o pangit. Naiisip pa rin niyang lahat ng iyon ay mga kabutihan. At patuloy pa rin siyang nagpapadala sa akin ng pera. Natakot ako ng sobra. Akala ko ay nakatagpo ako ng isang scammer. Ginoong Chin, kailangan ko ng pera. Ngunit hindi ko isusugal ang aking sarili. Para sa ilang libong piso. Babalikan ko ang utang mo sa akin. At sana kayong mga mayayaman ay magpakatino sa inyong mga delusyon. Nagbigay ng pahayag sa isang blind date at nagkunwaring delivery rider. Kung may sinungaling, yun ay ang nagtatangkang magpakasal. Ito ba ay mga magulang ni Xiaomai? Ako si Ginoong Wang mula sa Qingbao Kindergarten. Nasa paaralan ang bata. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa ibang mga bata. Kailangan mong pumunta dito agad. Sige, pupunta na ako agad. Qingbao Kindergarten. Subukan mo uling sabihin na hindi. Hindi ko nga siya hinawakan. Aba, ang kapal ng mukha mo, bata ka, matigas pa rin ang ulo mo. Ano? Sige, ikaw ang may gawa ng pagkadapa mo. Hindi kita hinawakan. Ah, si Xiaomai. Si Xiaomai. Si Xiaomai. Ang laki-laki na ito, paano siya makakapanakit sa bata? Saan ka galing? Ako ang kanyang ina. Kung may kailangan, sabihin mo sa akin. Huwag mong pag-alitan ng anak ko. Ikaw yung nanay ng waitress. Kailangan kita. Tingnan mo si Tang Xiaomai ng pamilya niyo. Sinaktan ng anak ko. Anong itsura na ng anak ko? Ayaw pang humingi ng tawad. Imposible naman yun. Mama, hindi ko talaga siya tinamaan. Sinasabihan niya ang aking lolo na basura siya. Sinasabihan niya akong anak ako na walang ama. Gusto pa niya akong saktan. Pero umiwas ako. Dahil dito, siya na mismo ang hindi sinasadyang. Nahulog ng malakas. Talagang wala akong kinalaman dito. Naniniwala si Nanay Xiaomai sa iyo. Mukhang hindi talaga kasalanan ng anak ko. Kailangan ng tingnan ng CCTV. Ikaw, isang waitress, ay napakamatalinong ituro sa anak mo. Tingnan mo ang hitsura mo bilang ina. Alam na kaagad kung anong ugali ng bata. Walang paghingi ng tawad. Sige, hayaan mong ibalik ng anak ko. Anak, huwag kang matakot. Nandito si nanay para sa iyo. Gagawin mo ba? Talaga namang luwag. Hanggang ngayon takot pa rin siya sa kanya. Ayos lang. Kayo ng mag-ina ay nang-aapi. Sa harap ko sa aking anak, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo na hindi ito basta-basta. Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? Siya ang nakatatandang kapatid ni Liu, na namamahala sa edukasyon ng Chin Group. Ang buong kindergarten ay sa kanyang kapatid. Ngayon, mayroon kayong dalawang pagpipilian. O kaya, kayong mag-ina, ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa anak ko. O kaya, kung paano nasaktan ang anak ko, hayaan niyo siyang gumanti. Kung hindi, aalis kayo sa paaralang ito. Mom, hindi ko talaga siya sinaktan. Wala akong ginawang mali. Tingnan mo, matigas pa rin ang bibig. Kung hindi ka pa humingi ng tawad, huwag mong sabihin ito ay isang preschool. Gagawin ko. Hindi kayo makapasok sa paaralan sa buong Huacheng. Sige, humihingi ako ng tawad. Huwag kang humingi ng tawad, Mama. Huwag kang lumuhad. Wala akong ginawang mali. Aking pagkakamali ito, sa'yo ito. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Pasensya na. Maliit na trigo. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak kong babae. Tingnan ko kung sino ang may lakas na galawin ang anak kong babae. Sino ka naman? Ako ang ama ng bata. Ama. Ibig sabihin, ito ba ay peking ama na hinanap ng nanay ko? Bakit parang nalululong na sa pag-arte? Natapos na ang pag-arte bilang delivery boy. Gusto mo na namang maging tatay ng anak ko. Nasaan ang punong guro? Ikaw ang punong guro.
Sa gitna ng liwanag ng araw, may mga matatanda pang na umaabuso sa mga bata sa kindergarten. Anong ginagawa mo bilang punong guro? Pasensya na, kakacheck ko lang sa monitoring room. Anong pinapanood mo? Ganito na ang pinsala ng anak ko. Hindi ba ito sapat? Ginoong Leo, gusto ko sanang itanong sa iyo, ito bang lugar ay isang daycare center o isang charity institution? Kahit sino dito ay makakapasok. Anong klaseng pamilya ang meron ng batang ito? Ano ang pinag-aralan at pinagmulan ng mga magulang? Hindi ba kayo nag-research ng maaga? Nagbabayad kami ng 50,000 pesos na tuition bawat buwan. Anong karapatan ng anak ng waiter para makapasok dito? Ipaliwanag mo sa akin ng mabuti ngayon. Ang ating paaralang bata, kahit na mataas ang bayad at mataas ang kalidad, pero talagang isang semi-kabuhayan na paaralan ito para sa mga bata na kwalipikado at umabot sa pamantayan. Hindi kami naniningil ng kahit ano. Si Xiaomai na bata, lahat ng aspeto, ay talagang tumutugma sa aming mga kinakailangan sa pondo. Kaya nag-aaral siya rito, na hindi kailangang magbayad ng anumang halaga. Bakit naman? Tuloy ang kwento. Noong mga panahon iyon, ang chairman ng aming grupo, ang layunin ng pagkakaroon ng kindergarten na ito, ay ang pag-asa na bawat bata, ay makakapamuhay sa isang, puno ng pag-ibig na kapaligiran, na walang pagdurusa, na parang mga anghel na pantay-pantay at nagmamahalan. Ikaw ba, direktor, ay walang isip? Ang mga salitang ito ay para lang sa mga bata, akala mo totoo na, ngayon, agad-agad, tanggalin mo siya. Kung hindi, ipapapalayas ko rin ikaw ng kapatid ko. Hindi ko alam. Hindi ko akalain ikaw na ang namumuno dito. Anong ibig mong sabihin? Si Feng Dabing ba? Ako si Qin Zizhao. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo kayang alagaan ang iyong kapatid at pamilya, huwag ka nang maging direktor ng edukasyon ng grupong ito. Umuwi ka na at mag-pop out. Qin Zizhao. Tagapangulo. Bakit ka pa nandito? Tagapangulo. Parang hindi ba? Siya ang aking ama. Tingnan kung sino pa ang mga api sa akin at sa aking ina. Nabulag ka na ba? Kahit ang aming tagapangulo ay kaya mong galitin. Kung mawala mo ang aking kabuhayan, papalipat ko ang buong pamilya mo. Ginoong Qin, napakabobo ko talaga. Pasensya na, Xiaomai. Lahat ng ito ay kasalanan namin. Patawarin mo kami. Ginoong Park, ano ang totoo sa mga CCTV na naitala kanina? Talagang inakusahan si Xiaomai na hindi totoo. Anak, humingi ka ng tawad. Pasensya na. Pakinggan mo, Direktor, mula ngayon, kahit gaano pa kalaki ang kanilang alok, hindi kailanman magiging malugod na tinatanggap sa Qingbao Kindergarten. Ganito ang mga tao na walang pinagkaiba sa tama at mali. Itutuloy. Oy mama, itong tiyuhin, ay inanyayahan mo para gumanap na tatay ko, di ba? Medyo gwapo ah. Xiaomai, huwag kang magbiro, salamat sa pagligtas sa amin. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi lang ito para sa iyo, may nangyaring masama sa paaralan. Kailangan kong dumaan dito, sobrang mahalaga siya sa akin. Noong nagtatayo kami ng paaralang ito ay para sa aking anak na babae, isang panalangin. Sana siya ay maging ligtas at walang kapahamakan. Sana may mabuting tao na makakapag-alaga sa kanya, upang siya ay maprotektahan mula sa bagyo. At sana maging masaya at malusog, tulad ng mga bata dito. Saan na ang anak mo ngayon? Hindi ko pa alam. Huwag kang malungkot, gwapong tiyuhin. Siguradong mahahanap mo ang iyong anak na babae. Salamat sa iyo. Maaari ko bang tawagin kang tatay mula ngayon? Maliit na Trigo. Anong ginagawa mo rito? Alam ni Maliit na Trigo na hindi ka tunay na tatay. Kailangan mo lang takutin ang masasamang tao, para tawagin kitang papa. Okay ba? Oo. Kung may ibang tao, na manghuli sa akin at kay mama, pwede ba kitang tawagan para tulungan kami? Siyempre, pwede. Hehe. Salamat tito. Alam ko, gusto ng nanay ko, na gusto kanya. Alam ko, magpupursige ako, na hindi siya magustuhan ako, hindi ako. Anong problema sa doktor? Tangdama, gusto na ng tatay mo na lumabas ng ospital. Mabilis, pumunta ka na. Sige, magpapatuloy pa. Sasamahan kita. Pakawalan niyo na ako. Tatay Zhao, kapagawa mo lang ng operasyon. Hindi ka nag-aalaga ng mabuti. Itong operasyon ay ginawa na. At saka, may utang pa tayo sa kanila. Maaari ba tayong umalis? Dama. Itago mo na lang sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Tungkol sa operasyon ko, dagdagan ang halaga ng paggamot sa ospital. Umabot ng 300,000 o higit pa. Nandito na ako sa gulang na ito. Hindi ko kayang maging pabigat sa iyo. Tatay Zhao, itinuturing mo pa rin akong anak. Nandito pa ang apo mong babae. Ayaw mo na bang kilalanin kami, Tiyo Zhao? Isang pamilya tayo. Basta't magpagaling ka. Kapag gumaling ka, bago maging buo, ang ating pamilya, magpagaling ka ng mabuti. Kapag gumaling ka, hindi mo ba kailangan pang mag-ipon ng tuition para kay Xiaomai? Bata pa ako. Tungkol sa pera, ako na ang bahala. Xiaomai, bantayan mo si Lolo.
Pupunta ako para makipag-usap sa doktor. Oy, Ginoong Jin. Hindi ka pa umalis. Lahat ng gastusin ng matanda sa ospital. Kanina ay nabayaran ko na. Hayaan mo siyang magpakatatag dito at magpagaling. Ito. Huwag magkamali ng akala. Ito ang mga bagay na ako ang nagbayad para sa iyo. Walang pangangailangan na magmadali sa pagbabayad. Anong ginagawa mo? Ito ba ay pasasalamat mo sa akin? O nagmumura ka sa akin? Hindi ko yung ibig sabihin. Ginoong Chin, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Walang anuman. Itong matandang lalaki sa loob, ay iyong ama. Siya ang nagligtas sa akin at kay Xiaomai, at siya rin ang magiging kamag-anak namin. 4 na taon na ang nakalipas. Kung wala siya, wala sanang matutuluyan kami. Ginoong Chin, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero huwag kang mag-alala, kung sakaling may mangyaring panganib sa iyo, tiyak na ililigtas kita. Pwede bang huwag mo na akong sampay? Wala akong ganang intensyon. Tama, lahat ng utang ko sa iyo ay tiyak na babayaran ko agad. Tuloy pa ang kwento. Lolo, ngayon sa paaralan, ganito rin, Tatay Chin ang nagligtas sa amin. Itong peking tatay ko, talagang magaling siya. Ginoong Chin talagang maraming salamat sa iyo. Wala akong sakit, hindi na kailangan ng ospital. Sabi mo wala kang sakit, kung wala ka na, paano ako mabubuhay kasama si Xiaomai? Huwag kang mag-alala, matanda, nakaayos na lahat, magpakatatag ka sa iyong paggamot. Kukuhanin ko lang ang tawag. Yung manugang ko, kailan mo siya ibabalik sa akin? Nanay, tigilan mo na ang kalokohan. Anong manugang ang sinasabi mo? Yung sitang dama. At yung anak niya. Bukas, kailangan mo silang ibalik sa akin. Nanay, hindi ba't pinipilit mo ang iba? Bukod dito, hindi pa natin natagpuan si Tuwenbao. Kung makakabalik si Tuwenbao, mabuti bang bigyan siya ng tahanan ng maaga? Bukod dito, mayroon pang kasama. Ang saya sana kung sabay-sabay sila. Si Tuwenbao lang ang nasa isip ko. Ay naku, sobrang sakit. Nanay, anong nangyari? Ay naku, ayaw ko nang mabuhay. Kung gusto mo akong paakitin, mamatay na ako para sa'yo. Saka na lang, nakikita kong nag-iisa ka. Anong gagawin mo? Sige na. Sasang-ayon ako sa iyo. Itutuloy. Sir Chin, anong nangyari sa iyo? Wala naman. Error na. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Talaga. Kayo ang aming tagapagligtas. Anong kailangan? Sabihin niyo lang. Ganito kasi. Tingnan niyo, naninirahan kayo ni Xiaomai sa isang kopahan. Hindi ito ligtas. Kung sakali na humingi ng tulong ang anak at manugang ni Tito Zhao, at bumalik sila, hindi ko rin mapapabayaan si Xiaomai. Kaya umaasa ako na makakasama kayo sa bahay ko. Mananatili kami sa bahay mo. Hindi ba ito masyadong hindi angkop? Ganito kasi, simula noong huli kong makilala ang nanay ko, ayaw niya talagang tumigil, na ipasama ka at si Xiaomai pauwi. Wala akong magawa. Talagang walang paraan. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Noong huli, ang gawain na iniutos mo, hindi ko nagampanan ng maayos. Pero sa pagkakataong ito, tiyak na pangako ko sa iyo, gagawin kong napupuot sa akin ng tiyahin. Hindi, talagang gusto ka ng matanda. Gusto niyang ipagawa sa iyo. Pumunta ka na samahan siya ng ilang panahon. Ang galing, Mama, hayaan mong ang peking tatay na ito ang magprotekta sa akin. Ginoong Chin, hindi ko kayang bayaran ang bahay na ito. Mas lalo na sa bahay ninyo. Hindi mo kailangang magbayad. Ganito, isipin mo na lang ito bilang isang trabaho. Alam kong mas mahirap ang trabaho ito kaysa sa pagiging waiter mo dati. Mas mataas ang antas nito. Pero nangangako ako sa iyo, nabibigyan kita ng 100,000 bawat buwan. At may dagdag pang trigo. Kabuang 200,000. Kumusta? At ang bayad sa medisina at pangangalaga ni Tito Zhao. Huwag kang mag-alala. Sagot ko lahat. Peke tatay. Niloloko mo ba ang mga bata? 200,000 kada buwan, libre ang pagkain at tirahan. At may sweldo pa. Kaya sa susunod, pwede na bang gumanap akong anak mo? Oo, ikaw ang tatay. Ako ang anak, at may nanay pa. Makakapagpagaling pa si Lolo ng mapayapa. Gusto ko itong laro. Mama, sumagot ka na sa kanya. Bilisan mo na. Sige na. Ako na lang ang sisigat para sa mama ko. Sumpaan tayo. Huwag mo akong no-calling. Sige, tatatakan na natin. Simula ngayon. Ako na ang iyong fiancé. Kapani-paniwalang kwento. Maligayang pagdating kay Ginang, tangkat sa munting prinsesa sa tahanan.
Nakikita kong ang ingay ninyong lahat. Natatakot siguro ang aking manugang. Maghiwa-hiwalay na kayo. Naghihintay sa mga bituin at buwan. Sa wakas ay dumating na ang aking manugang. Ikaw, batang ito, kailangan talagang pilitin ka. Ay nako, ito ay, Lola, ang pangalan ko ay Xiaomai. Iya, siya ang aking anak na babae. Sabi ko na nga ba, kung may anak na babae, tiyak na maraming swerte. Ay, hindi mo masabi, medyo kamukha nga siya ni Tuwenbao. Ikaw, 5 taon ka na rin ba ngayong taon? Kailan ang kaarawan mo? Si Xiaomai ay ipinanganak noong ika-25 ng Oktubre. Si Tuwenbao ay noong Disyembre, kaya ikaw na ang ate. Sino naman yung si Tuwenbao ng Lola? 他哪是谁呢？ Si Tuwenbao, siya ang isa pang apo ng Lola. Sa susunod, unti-unti nang ikwekwento ng Lola sa'yo. Ayos, ngayong araw ay masayang araw. Sinasalubong ng Lola ang aming si Xiaomai sa bahay. Ito ang laruan na binili ng Lola para sa'yo. Gusto mo ba, Xiaomai? Wow, ang ganda. Salamat, Lola. Sa susunod, sabihin mo lang sa Lola kung ano ang gusto mo. Bibili lahat ng Lola para sa'yo. Tara na, dadalahin ka ni Lola sa taas. Pumunta ka at tingnan ang iyong kwarto. Huwag kalimutan, ikaw ngayon ang aking kasintahang walang kasal. HMM, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman masasabi ang maling bagay. Family ng mayayamang kababaihan. Sobrang taas naman ng press gear na ito. Ano ang dapat mong gawin? Ako. Magsisimula na ba akong mag-arte ngayon? Kung hindi, ano? Tuloy ang kwento. Sige, sabihin mo, kailan ninyo balak magdaos ng kasal? Bukas, dadalhin kita para bumili ng damit pang kasal. Dapat ang damit ay haute couture. Natatanging estilo sa buong mundo. Pista. Sasabihin mo ba na gawin itong parang isla? O pupunta tayo sa dalampasigan para mag-surf? Basta't gusto mo. Dapat may spaceship, kaya tayusin din ng nanay mo. Sa kabuuan, huwag mong pahirapan ang aking manugang. Bakit ang bilis naman, ma? Hindi ka ba nag-iisip, anak? Nakakita ka ng napakagandang manugang. Bakit hindi mo siya agad pakasalan? Baka mawala siya. Kapag may magandang pagkakataon, dapat agad itong ayusin. Bukas, dadaling ko ang aking manugang para mamili ng gown. Auntie, huwag mag-alala. Kaka-arrive lang namin ni Xiaomai. Kailangan mo nang mag-adjust. Sige, sige, ang nanay lang kasi ang sobrang nagmamadali. Pero may isang bagay. Kailangan mong makinig sa akin. Tawagin mo na siyang mama. Pumasok ka na sa tahanan ng pamilya Qin. 那就是我们秦家的人。 Mama, 哎， ito ang bayad para sa pagbabago ng tawag. Kunin mo ang 10 milyon. Ate, hindi ko ito maaaring tanggapin. Lola. At para sa apo ko rin, narito ang 10 milyon. Hawakan mo ito. Tuloy ang kwento. Magandang umaga, Ninang, Tang. Magandang umaga sa lahat. Ninang, Tang, narito ang iyong kape. Tamang-tama lang. Ninang, Tang, maupo ka. Okay ka lang ba? Nakaubo ako. Sige, magtrabaho ka na. Opo, Ninang, Tang. Sobrang pangit naman ang lasa nito. Ganito pala ang buhay ng mayayaman. Walang hirap, pero pilit pa rin. Magandang araw. Hindi mo maaalis ng maayos ang dumi sa sahig na ganyan. Ay naku. May mancha dito. Kailangang pigain ng mop. Hindi pwedeng siginang. Tang. Walang anuman. Pumupo ka lang dito. Ako na ang bahala. Ayusin ko na lang ito. Kailangang panasan ito ng 2 beses. Basin ito ng basa. Tapos patuyuin at basin ulit. Ay naku. Walang anuman. Kaya ko na ito. Nakatakdang magpatuloy. Ginoong matanda, pakitulungan kami. 3 araw na ito. Araw-araw ay sinasakmal ni Ginang. Tang ang aming mga gawain. Maging ang pangunahing hadlang ay hindi makakapigil. Hindi mo rin maipahayag ang iyong saloobin. Wala akong magagawa dito. Basta't masaya ang aking manugang. Kung ano ang gusto niyang gawin, gawin niya. By the way, kayo ba ay walang isip? Hindi mo ba itinatago ang mga gamit para magtrabaho? Nakatago na ba lahat? Sige na. Hindi ko to sinasabi ah. 我说的呀。 HMM. Simulan na. HMM, saan napunta yung map na iniwan dito kahapon? Anong nangyayari? May magnanakaw bang pumasok sa bahay? Bakit nawala pa ang kawali? Miss Tang, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Uy, anong ginagawa ninyo? Pasensya na, Miss Tang.
Pakiusap, pakawalan niyo na kami. Kung patuloy niyo itong gagawin, isa-isa kami mawawalan ng trabaho. Nandito ako para tulungan tayong lahat. Uminom na lang kayo ng tsaa. Kumustahin lang kami. Ayos lang. Miss Tang, pakiusap, gawin niyo na ang mabuti. Oo nga, pakihinto na kami. Ito. Ano namang klaseng usapan ito? Masyado bang mataas ang hinihingi ko? Ngayon, hindi maganda ang sitwasyon sa labas. Kung ganyan ang gagawin mo, magiging malaking problema. Maaaring tanggalin kami ng matandang babae, at talagang mawawalan kami ng trabaho. Oo nga. Pasensya na. Ako ang kumukuha ng trabaho ninyo. Patawad. Walang anuman. Kailangan mong ipakita ang iyong galing ngayon. Huwag mo na sanang masira. Ikaw na ang magiging may bahay ng pamilyang ito. Ang mga ari-arian ng pamilyang Qin ay nasa iyong mga kamay na. Itutuloy pa. Huwag kang mag-alala, pinsan. Sigurado akong makakayanan ko ito sa pagkakataong ito. Tara na. Zizhao, palagi na lang sinasabi ni Xiao Liu na gusto niyang pumunta rito. Sabi niya may mga hindi pagkakaintindihan kayo. Nasaan ang mga magulang ko? May espesyal pa silang sinabi sa akin. Inutusan akong samahan siya dito para humingi ng tawad sa iyo. Hindi pagkakaintindihan. Oo nga, ang nangyari noong nakaraan ay kasalanan ko. Ngayon ay nandito ako, para talagang humingi ng tawad. Talagang naging makulit ako noong nakaraan. Hindi ko nakilala si Kuya Zizhao, pero suot mo kasi ang ganito. Paano ko makikilala na ikaw iyon? Walang anuman. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Mabuti na nawala na ang hindi pagkakaintindihan. Palaging sinasabi ni Xiao Liu, na mula nang maghiwalay tayo noong nakaraan, palagi kang nasa isip niya. Sinasabi mong may galang ka. Noong huli tayong magkita, tayo'y nagkakilala lamang. Noong mga bata pa tayo, naglaro tayo. Naglalaro ng bahay-bahayan. Naalala ko pa iyon. Hindi mo ba naaalala? Ang mga bagay noong bata tayo ay puro laro lang. Talagang hindi ko maalala. Ngunit ngayon, talagang hindi kita kilala. Walang problema sa hindi pagkakilala. Naglaro tayo noon. Laging iba ang pakiramdam. Para sa akin, kayo dalawa ay talagang para sa isa't isa. Tita, tiyak na magugustuhan ng ating si Xiao Liu. Huwag kang mag-alala. Pasensya na. Nakikipag-ugnayan na ako. Paano mangyayari yon? Kung mayroon kang kasintahan, bakit ka pa nakipag-date sa akin dati? Noong huli tayong nagkita, walang anuman. Ayos lang. Kumusta ang iyong fiancé? Nasaan siya? Mga kaibigan, magbigay ng tsaa. Siya ang aking fiancé. Itutuloy. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit parang pamilyar siya? Hindi ba't iyon ang tagapaglingkod sa hotel? Tagapaglingkod, Zizhao, wala ka bang pagkakamali? Ang iyong kasintahan, paano siya magiging tagapaglingkod? May problema ba? Qin Zizhao, naglakas loob ka pang mandaya sa akin. Isang waiter, paano magiging fiancé mo siya? Hindi ko kayo niloko, nasa bahay ko siya ngayon. Nagtatrabaho siya bilang katulong, diba? Malinaw na ang sinabi ko. Siya ang aking fiancé, siya lang. Walang katawan. Walang panlasa. Sobrang pangit ng kanyang hitsura. Bakit siya ang dapat na may-ari ng bahay? Dahil gusto ko siya. Para lang iwasan ako, naghanap ka pa ng isang waiter. Halika't kunan ako, Zizhao. Kung buhay pa ang lolo, tiyak na hindi niya papayagan na mag-asawa ka ng isang waitress. Huwag mong kalimutan na ang ating kasal ay dapat mula sa interes ng pamilya. Huwag mong sirain ang malaking bagay ng pamilya dahil lang sa isang sandaling pagkasidhi. Ngayon, naniwala ka na ba? Ikaw, isang waitress sa restaurant, ay nakarating pa sa pamilya Qin bilang may-ari. Talagang matalino ka. Alam ko na hindi ka basta-basta, babae. Sabihin ko sa iyo, mangarap ka lang ng gising. Hindi kita papayagang makuha siya. Aking piniling makasama siya. Karapat-dapat ba siya? Ito ang pinili kong manugang. Hindi ka dapat makialam bilang isang estranghero. Itutuloy. Tita, hindi ko iyon ibig sabihin. Nais ko lang ipahayag, isang hotel na tagapaglingkod. Saan ka naman nakakuha ng ganitong kakayahan? Kahit ikaw ay nalinlang. Ang salitang ito, tama ang sinabi mo, pero baliktad ang iyong sinabi. Napakagandang manugang. Ako ang nanglinlang at nangakit. Dinala siya sa bahay namin. Isa lang siyang hotel staff. Hindi kami bagay sa isa't isa. Araw-araw, nakakasalamuhan niya, mga tao mula sa iba't ibang antas. Hindi ko alam kung anong layunin niya. Sa paglapit kay Kuya Zizhao, bakit niya dinala ang ganitong tao sa bahay? Malas na ito. Kapag dumating ang oras, huli na ang lahat. Pero tiyak, hindi ako katulad ng iba. Kilala na tayong lahat. Kung ako ay mag-aasawa sa pamilya Qin, ang aking do, hindi lamang makikinabang ang pamilya Qin. Nagdadala ng mas maraming industriya. Sinasabi nga ito. Ngunit ako, sa aking gulang,
Natutunan ko ang isang napakahalagang aral, na ang isang mabuting asawa ay kayang suportahan ang pamilyang ito. Mas mahalaga ito kaysa sa maraming do, at mga yaman. Iyan ang magandang asawa na kayang suportahan ang tahanan na ito, mas mahalaga pa yan kaysa sa maraming do, at mga yaman. Huwag mong gawing pang-aapi ang aking ina. Bakit mo siya tinatawag na ina? Mayroon ka palang ganitong katandang anak, kung siya ang iyong ina. Sino naman ang iyong ama? Ito ang aking tatay. Kung maghihimasok ka sa akin at sa mama, lola, tatay, at ako, lahat ay magpoprotekta sa mama ko. Bakit parang lalong pamilyar ang batang ito? Hindi naman kaya anak ito ni Qin Zizhao. Imposible namang ganito kaswerte. Kakakilala lang ng tatay at nanay mo noong nakaraang buwan. Paano posible na ikaw ang anak, Qin Zizhao? Mukhang gusto mong maging tanga dito. Sabihin mo sa akin, sino ang tunay na ama ng bata? Ako. Tuloy ang kwento. Di ba't sinabi ko ng tama? Kahit ang sariling anak, tunay na ama, hindi ko alam kung sino. Mga babae tulad mo, marami na akong nakita, gusto lang umakyat sa mataas. Nasa labas bilang kasamang babae, gusto pang gamitin ang bata para makuha ang tao. Pero kahit ang tunay na ama, ayaw siyang kilalanin. Qin Zizhao, ano bang inihalo niya sa iyo? Kaya mo pang makipag-ugnayan sa isang pasalin. At saka, tita, hindi mo nga mahanap ang sarili mo. Ako, nagmamadali ka ng maging lola. Masaya ako basta ako'y masaya. Maaari akong magbigay sa lahat. Ang batang walang tahanan ay nagiging lola. Talagang kung may anak, tiyak na may ina. Qin Zizhao, nagkamali ako kanina. Hindi ka biktima. Isa kang basurahan. Su Xiaoliu, linisin mo ang bibig mo. May nasabi ba akong mali? Isang hindi maayos na waiter. Kahit ang ama ng bata ay hindi alam kung sino. Hindi ba basura? Ano pa? Ate, sigurado akong hindi ka basura. Tingnan ninyo. Kahit ang bata ay nakakaintindi. Dahil ikaw ay mabaho. Ang mabahong hindi kabilang sa basura. Hindi maikakategorya. Dapat lang sa latrin. Hindi nakakapagtaka na amoy ka. Ang sama ng amoy. Sino ang nagturo sa'yo? Walang nagmamalasakit sa buhay mo. Ano? Ayos lang. Kaya't ako na lang ang gagawa nito. Hindi maayos na ina. Dapat mong matutunan ng mabuti. Ay, Xiaoliu, ano ang gusto mong gawin? Hindi naman siya anak mo. Bakit ka nagmamadaling ipagtanggol siya? Kahit hindi siya aking tunay na anak, ngunit simula ngayon, si Xiaomai, parang tunay kong anak. Ang mga bagay sa bahay namin, ay hindi mo dapat pinapakialaman bilang isang estranghero. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, sa masamang babaeng ito. Tuloy pa ang kwento. Nagmumula na ng dugo, magbenda ka na. Wala akong masama. Qin Zizhao. Ikaw, isang kagalang-galang na CEO ng kumpanya, nagmamalasakit ka lang sa isang kasambahay. Hindi mo ba ito nakakatawa? Ang nakakatawa ay ikaw. Anong panahon na ito, na gumagamit ka pa ng trabaho para itakda ang halaga ng tao? Ano bang masama sa pagiging waitress? Siya ay nagtatrabaho ng mabuti gamit ang kanyang sariling mga kamay, upang may taguyod ang kanyang anak na babae ng maayos, at marunong pang magpasalamat. Alam ang hirap at ginhawa ng iba. Pero ikaw, kung wala ang mga magulang mo, na nagbigay sa iyo ng maginhawang kalagayan, tingin ko isa kang walang silbi. Su Xiaoliu, anong balak mo? Nabaliw ka ba? Pasensya na. Itong pinsan ko ay mabuti sa lahat. Sobrang init ng ulo. Hindi ko naman sinasadya na mabangga ka, Xiaomai. Tingnan mo, natatakot na ang bata. Hindi ako natatakot. Protektahan ko ang tatay ko. Pasensya na, aalis na kami. Pinsan, nakakahiya. Umalis ka na. Teka. Kuya, ang kasal ko, hindi na dapat pakikialaman ng iba mula ngayon. At ayaw ko na rin, na ay konekta ang mga bagay sa kumpanya sa kasal ko. Dapat alam ng pinsan ko ang ibig kong sabihin. Sakit ba si Papa? Hihipuin ka ni Xiaomai. Walang anuman. Pasensya na. Nagdulot ako sa iyo ng ganitong malaking abala. Kung hindi, siguro dapat munang lumipat sina Xiaomai at ako. Hindi ito problema mo. Huwag mong isisi sa sarili mo ang lahat ng bagay. Oo nga, isa siyang malaking lalaki. Ano bang halaga ng maliit na sugat na ito? At saka, ginagawa niya ito para protektahan ang kanyang minamahal na babae. Baka may masaya pa siya sa loob-loob niya. Tatay ba? Wow, tama si Lola. Ha ha ha. Kailangang ipagpatuloy. Hala, Tito, bakit ka nandito? Yung masamang tita, hindi kasama mo. Hindi papayagan ni Tito na makapasok siya. Namang bully sa atin, si Xiaomai. Matinding pinalo siya ni Tito. Salamat, Tito. Narito, Tito, may dalang regalo sa iyo. Pero hindi ako pinapayagan ng mama na tumanggap ng mga bagay mula sa iba. Ay, Tito, hindi naman ibang tao. Narito, Tio, isusuot ko ito sa iyo.
Pasensya na, Tito. Aksidente lang na nahawakan ng buhok. Walang anuman. Tito, hindi ako natatakot sa sakit. Ang bait talaga ni Xiaomai. Saan galing itong maliit na isda, Xiaomai? Hindi ko rin alam kung saan galing ito. Basta, lagi na lang itong nakasabit sa akin. Kuya, tingnan mo ito. Ano kaya ito? Ito ang lugar kung saan isinilang si Tang Damay. May tiyuhin pala siya. Hinahanap siya nito sa loob ng maraming taon. Hinahanap siya. Siyempre, para sa pera. Nang taong iyon, kinuha ng tiyuhin na ito ang kasal na alay ng iba, at pinilit siyang magpakasal. Ang batang ito, ay tumakas mula sa bundok, at sa mga nakaraang taon, ay patuloy na pinipilit ng mga may utang ang kanyang tiyuhin na ibigay siya. Magandang balita, tama, may isang bagay. Pumunta ka para sa akin. Ano ito? Ito ang buhok ng batang iyon. Nag-aalinlangan ka na ang batang iyon ay, marahil. Malamang na siya ay anak ni Qin Zizhao. Tunay na anak. Imposible naman. Ito, ay isang bagay na kahit si Qin Zizhao ay hindi alam. Nakita ko ito sa batang iyon. May natuklasan akong isang bagay. Kung siya talaga, ang tunay na anak ni Qin Zizhao. Kung gayon, ang bahagi ng Qin, ay tiyak na magiging sa akin. Itutuloy. Lola, tatay, lahat ito ay gawa ng mama. Pero ang pinakamahalaga ngayon, ay ang mga dumpling na ginawa ni mama. Kung makikita ninyo, ano ang laman ng dumpling? May gantimpala ako para sa inyo. Seryoso, susubukan ko. Sobrang sarap nito. Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap na dumpling. Zizhao, subukan mo na. Ihahain ko ito kay Papa. HMN, talagang masarap, ngunit hindi rin ito manghuhulaan. Sige, sabihin mo na, ano bang palaman nito? Ito ay, mga ligaw na gulay, na tinipon ko sa bakuran. Dati, madalas namin kinakain ito, mukhang napakabango, kaya't nag-empake kami ng mga dumpling. Ay naku, ang galing naman. Ganito kagiles na bagay, ay makakagawa ka, ng masarap na dumpling. Sarap, kumain kayo ng marami. Kung kulang, gagawa pa ako para sa inyo. Walang mali sa pinili kong manugang, di ba? Kung magiging masama ka sa kanya, hindi mo na malalampasan ng akin. Ay, Dad, bakit tingnan mo, ang mga mata ni Mama? Hindi ito pareho. Anong iba? Kapag tumingin ng tatay sa akin, ngumiti siya sa bibig. Pero kapag tumingin ng tatay, sa nanay, ngumingiti rin ang kanyang mga mata. Aking maliit na ako. Napakagaling ng maliit mong bibig. Hindi kayang hadlangan ng dumplings ang iyong bibig. Kasalukuyan pang nangyayari. Uminom ng tsaa si Yaya. Sa mga nakaraang araw, nakita ko si Xiaomai. Naisip ko, ang ating tuwenbaw, huwag kang mag-alala. Siguradong mahahanap ko siya. Ay, tatay, sino itong tiyahin na ito? Mukhang ang ganda niya, no? Siya ang nanay ni Tuwenbaw. Siya rin ang asawa ng tatay dati. Namatay siya nang isisilang si Tuwenbaw. Namatay siya, kaya't hindi sinasadyang. Nawala rin si Tuwenbaw. Patawad, Dad, sa kanila. Huwag kang malungkot, Dad. Maliit na trigo. Nakatulong ang tita noong buhay pa siya, sa maraming tao, at marami pang, mga bata sa bundok, mahilig siyang uminom ng tsaa, kaya't ang tatay, ay araw-araw na nagbibigay sa kanya ng tsaa. Tatay, ang gawain ito, ay ibigay na kay Xiaomai. Okay, sabi ng lolo, swerte ako, maswerte, araw-araw akong nagbibigay ng tsaa sa tiyahin. Hayaan siyang magdasal sa langit para kay Tuwenbaw. Kapag dumating ang araw na ang ating mga biyaya, ay sapat na, sabay-sabay, mababawi na si Tuwenbaw. Salamat sa iyo, Xiaomai. Ngayon, ipapasa na ni Papa ang gawain ito, sa iyo. Sige. Anong nangyari sa iyo, Xiaomai? Nanay, kakatingin ko lang kay Papa. Nasa harap na. Larawan ni Mama Tuwenbaw. Napakasad niya. Nasa langit siya mag-isa. Baka nakakaramdam siya ng lungkot, at ang anak ng tatay. Hindi rin natagpuan si Tuwenbaw. Siguradong gusto niya makita ang kanyang ina. Huwag kang umiyak, Xiaomai. Sigurado. Matatagpuan ni Tuwenbaw ang kanyang ina. Huwag kang umiyak, Xiaomai. Nandito lang ang mama mo para sa'yo. Oo. Itutuloy. Tangdama, lumabas ka rito. Hey, anong ginagawa nyo? Hindi kayo pwedeng pumasok. Babalik ako. Tatawag ako ng pulis. Ha? Ako si Damay. Nakatago ba kayo? Sa kanya. Labas. Tang Damay, lumabas ka rito. Bakit ka nagtago?
Ikaw, masamang tao. Sa wakas, nahanap din kita. Bakit kayo nandito? Alis na kayo. Umuwi na kayo sa bahay ko. PSK, alis na kayo. Umalis na ako. Sama kita. Sinasabi ko sa'yo, tinanggap namin ang iyong dowry. Ngayon si Wang Bin ay naghahanap sa atin para sa pera. Ikaw, ayos lang. Nakatago ka rito at nag-e-enjoy. Ha? Hindi ako babalik sa inyo. At hindi ako mag-aasawa kay Wang Bin. Hindi ito nakasalalay sa iyo. 30,000 pesos na kasal na pera. Nasa akin na lahat yan. Bawat taon, kumikita, umabot na sa 300,000. Kung hindi ka babalik, paano ko mababayaran? Parang ako na lang ang kagamitan nyo para kumita. Kung hindi, ano pa? Akala mo ba ikaw ay anong klase? Hindi ka mag-aasawa kay Wang Bin. Gusto mo pang makipag-akyat, nasa ilusyon ka na. Kung hindi kayo aalis, tatawagan ko ang pulis. Yaw, inalagaan kita ng 30 taon. Gagamitin mo ang pulis para takutin ako. Sinasabi ko sa iyo, ngayon mismo, kahit na si Hari ng Langit ay dumating. Hindi ito mangyayari, kailangan mong bumalik sa akin. Ngayon dapat nating dalhin siya, kay Wang Bin. Kahit ano paman, ang mga kalokohan niya, dapat niyang ipakita sa akin. Ang puso niyang patay, mga batang babae, akala mo ba talaga, ay isang gintong ibon ka? Ngayon, ibabalik kita sa iyong tunay na anyo. Terra, hey, nagkakasala kayo dito. Ano bang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako, itutuloy. Bitawan niyo ako, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako, anong ginagawa niyo? Bumabasag kayo sa bahay ko, para mang-agaw. Tingnan natin ngayon, sino ang may lakas na dalhin si Dama? Sino ka? Ako ang may-ari dito. Saan kayo galing? Saan kayo lumabas? Sabihin mo, ako ang tiyuhin niya. Ito siya. Ngayon, dadalhin namin si Dama sa bahay. Bakit hindi ko ito narinig kailanman? Kayo na dalawang bawang, kahit na kayo ang kanyang tiyuhin. Kailangan mo munang tanungin siya, kung gusto ba niyang bumalik sa inyo. Naiintindihan ko na. Ikaw ang may-ari ng mga bigas, di ba? Hindi na nagtatrabaho si Tang Dama today. Nabayaran na kami ng sahod. Kamag-anak siya ng pamilya Tang. Nangako akong siya'y palakihin kasama ng kanyang tiyuhin. Ang mga bagay niya, kami ang may karapatan. Subukan mo nga. Sino ang may lakas ng loob na kunin ang aming gamay ngayon? Masamang tao, maghihintay ako na bumalik ang tatay ko. Mas maganda kayo. Saan galing ang batang ito? Dumating na ang tatay mo. Ano bang pakialam namin dito? Nangangahas kayong mambulihin sa nanay ko. Malas ang darating sa inyo. Ano? Inay mo. Tang Dama, kailangan natin linawin ang usapan ngayon. Bakit ka tinatawag ng bata na ina? Dahil siya ang aking anak na babae. Tama, siya talaga ang aking ina. Ano? Nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, Tang Dama, anong ginawa mo sa aking mukha? Saan ko ito ilalagay? Hindi ka pa kasal. Tapos ang bata ay ganito nakalaki. Pagkatapos nito, paano na kami mamumuhay sa nayon? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Wala na akong mukha. Kung alam lang namin, na mayroon kang ganitong malaking anak, kahit itaga mo na lang sa iba, hindi naman nila ito tatanggapin. Tapos na. Paano na ang perang ito? Bakit ganito kabigat ang buhay ko? Sobrang hirap namin, na pinalaki siya, ganito na lang siya, nagbabalik sa atin, ha? Sabihin mo sa akin, sino yung lalaking ligaw, ngayon? Okay nga, siya ang manugang ko. Ang ama ng bata, syempre, anak ko, anong matandang babae? Kapag sinabi mo yan, sinong maniniwala, sasabihin ko sa'yo, kung siya ang iyong manugang. HMP, ang tatay ko pa, o kaya'y ang Diyos ng langit, kung siya ay makakapag-asawa kay Wang Bin. Iyan na ang pinakamataas na antas. Magandang baraha, siyang nalugi, lahat ay nasira. Diyos ko, tama na ba ang dulo? Tatay, itong dalawang bawang, gusto nilang dalhin ang nanay ko, tuloy sa susunod. Dalawang ulo ng bawang, oo nga, sabi ng lola, sila nga ay dalawang ulo ng bawang. Ito ba talaga ang iyong anak? Ito ang aking anak. Bakit? May duda ka ba? Ayos lang. Kaya pala ayaw mong umuwi. Sapagkat ikinasal ka sa mayayamang pamilya, nais mo palang mag-enjoy dito. Ngayon, inamin mo na, ikaw ang ama ng bata, kaya pala ang tiyan mo ay ikaw ang nagpasuso. Isara mo ang bibig mo, pakisiguradong malinis ang pagkakasalita mo. Anong gusto mong sabihin? Dahil sa kayamanan nyo, pinapahirapan nyo kami. Saan naman kami nang huli sa inyo? Ang tawag dyan ay pagbubuntis na hindi kasal. Nasaan na ang dangal ng aming pamilya? Saan namin ilalagay ito? Ang mga ganitong bagay ninyo, kailangan kong ipagsabi. Siguradong manudumisan kayo. Sawa na ba kayo sa gulo? Hindi kami gulo. Bigyan nyo kami ng pera. Bigyan nyo kami ng pera. Hindi na kami gulo. Mayroon tayong legal na relasyon. Pumayag ka, pumayag ako. Bakit kami magbibigay sa inyo ng pera? Ikaw, masamang bata, nakausli ang siko mo. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka lumaki. Anong meron ka ngayon? Akala mo ba, luto na ang bigas? Maaari na kayong tumakas,
Diba? Hintayin niyo akong pumunta sa kumpanya niyo. PayPal-abasin kung masama ang pangalan niyo. Tingnan natin kung paano ninyo pinag-aabala ang mga tao sa banyo. Paulit-ulit na lang. At nag-ikot-ikot. Kayo ba ay pera lang ang habol? Tingnan natin ang inyong mga ari-arian. Bigyan ninyo kami ng hindi bababa sa 1 milyon. 1 milyon. At pati na rin ang batang ito. Kayong dalawa, kabuuan ay 2 milyon. Bakit mo siya sinasaktan? Hindi tao ang tinamaan ko. Naghuhugas ako ng bawang. Itutuloy. Ikaw na bawang, dahil sa iyong masamang bibig, dapat kang tanggalan ng balat. Ang maganda kong manugangat, aking mahal na apo, hindi ka karapat-dapat namang insulto. Sinasabi ko sa iyo, mula pa sa pagkabata, ganyan ko na siya pinagsasabihan. Anong masama dito? Ano bang problema? Ano bang hindi maayos? Kailangan mo nang matutong magtanda sa susunod. Lola, ang tapang mo naman. Sinasalihan niyo lang siya. Kami mga tao sa nayon. Pinagkakaaitan dahil wala kaming pera at kapangyarihan. Talagang pinapahiya ninyo ang mga tao sa nayon. Noong araw, ako'y lumabas din mula sa nayon. Sa pamamagitan ng pagsisikap, umabot sa kung nasaan ako ngayon. Pero hindi katulad ninyo, na walang hiya. Sinasabi na lang ang do. Nagtutulak ba kayo ng mga bata? Buksan mo ang pinto at tingnan. Ano na ang panahon sa labas? Ito ay labag sa batas. Sinasabi ko sa iyo, sa mga ganyan ninyo, huwag nang sabihin dito. Kahit na ang tunay na mga magulang niya ay dumating, hindi ko ibibigay, kahit 1 sentimo. Ito, matagal ko nang dapat ibigay sa iyo. Narito ang 20 milyon. Hindi ito tinatawag na dowry. Ito ay para sa aking manugang, para mapasaya ang nanay. Gamitin ito ng libre. Huwag kalimutang huwag magtipid para sa nanay. 20 milyon. Lakad. Bakit? Naiinggit ka ba? Sasabihin ko sa inyo, walang ganito sa akin. Magandang manugang. Walang aking mahal na apo. Pinapasaya ako. Ako, matanda na. Wala na akong lakas para tumayo rito. At makipagtalo sa inyo, mga bawang. Oh, Barley, maawa ka na lang. Sa tito mo, itong Wang Bin, araw-araw ay hinahabol kami para sa utang. Malapit na tayong mapatay. Pareho, isipin mo, noong bata tayo, kung hindi dahil kay tito, matagal ka nang nagluto. Itong 20 milyon, ibigay mo na lang sa amin ang 5 milyon. Ano ang iniisip mo? Hindi ito ang pera ko. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ang tanga mo naman. Ibinigay niya yan sa'yo. Kunin mo na lang. Kukunin mo ba? Sa akin. Sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Dami. Tingin niya, huwag naman sanang mamatay ito. Itutuloy. Dami. Finally, nagising ka na. Sila. Huwag kang mag-alala, ibinigay na sila, sa pulis. Hindi na sila, babalik para guluhin ka. Halika. Mas mabuti pang ako na lang ang gumawa, makinig ka. Hindi naman mabigat ang pagkakasalubong. Bakit ako nahimiti? Sabi ng doktor may history ka ng sakit sa puso. Huwag kang masyadong magalit. Bakit dati? Hindi ko naman narinig sa'yo. Ito ay likas sa akin. Alam ba ng iyong mga tito? Alam nila. Pero wala silang pakialam. Hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng ganitong swerte. 4 na taon na ang nakalipas. May isang samahan na tinatawag na Love Charity. Bakit ako pa sinabihan na nagtagumpay ang pagkakapareho, at libre pa ang ginawa sa akin, na operasyon sa puso. Kailangan kong sabihin ang tungkol sa Love Club, HMM, sa mga nakaraang taon. Palagi kong gustong malaman kung paano ang kalagayan ng pamilya, ng taong nag-donate ng puso sa akin. Maaari kong gawin para sa kanila, anuman. Dahil ang buhay ko, ay ibinigay niya. Pagkatapos, nakita ko online, ang isang post. Nagbahagi ang mayakda ng marami, tungkol sa kwento ng kanyang asawa. Dito ko lang nalaman, na ang kanyang asawa ay namatay sa panganganak. Sa huli, nagawa pa niya ipagkaloob ang puso. Sa mga nakaraang taon, palaging namimiss ng blogger ang kanyang asawa. May, alam mo ba, 4 na taon na ang nakalipas sa Love Heart Society. Ang tanging nagmatch sa puso na nagtagumpay ay siya lamang. Sa wakas, natagpuan kita. Paano nangyari ito ng ganito? Baka ito ang plano ni Yaya. Siyempre, siya ay nasa langit, tinitingnan kami. Umaasa na makikita namin ang isa't isa. May, magpakasal tayo. Nakatakdang ipagpatuloy. Sa totoo lang, hindi siya ako, Ginoong Chin. May dumating na tao sa labas, nagmamalakas sa loob ng bahay. Tingnan mo na siya. Sige, tangdama.
Sabi ko, hindi kita mahanap, kaya pala nandito ka. Sabihin mo na kung nasaan ang tatay ko. Yung mga ginawa mo, may mukha ka pang magtanong. Nasa ospital pa siya ngayon. Ikaw, walang hiya. Pinapaniwala mo ang tatay ko para lang. Sa kaunting pera niya, di ba? Sasabihin ko sa iyo, kahit na mamatay ang matanda, hindi ka makakakuha ng pera. Agad mong ilabas ang pera. Pakitandaan ang iyong mga sinasabi. Buksan ang iyong mga mata at tingnan. Ang aking fiancé, hindi na kailangang mangurakot. Yung mga ari-arian ng pamilya niyo, naka-engaged na fiancé. Sinasabi mong siya ang fiancé mo. Tangdama. Bakit mo siya pinapakuha? Bilang asawa sa lahat, wala ka bang hiya? Tama na. Kayo namang mga mayayaman. Talagang maguguluhan. Ginagawa niya to para sa pera. Hindi niyo ba ito nakikita? Ang iyong ama, nagtatrabaho ng mabuti. Para sa pera mula sa basura. Na inagaw mo na lahat. Ngayon, nasaan na ang pera? Tatay, ito ang mga taong nangapi. Sa akin at sa mama. At pinagalit pa ang lolo. Na nagkasakit dahil sa kanila. Ay naku, batang makulit. Halos nakalimutan na kita. Tangdama, talaga namang magaling ka. Kasama ang pasalin na ito. Nag-aaway ang mag-ina para manloko at makakuha ng pera. Ha, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang batang ito ay si Tangdama. Sanggol siya nang, mabilis na namamatay kong ama. Kasalukuyan pang nagaganap. Ano ang mga ito? Hindi ko ito maintindihan. Walang anuman, sasabihin ko sa iyo. Ito lahat ay mga pondo ng real estate ko sa iba't ibang bahagi ng mundo, at mga stocks. Lahat ng bahagi ng kumpanya. Sinabi mo sa akin ito, para sa anong dahilan? Para bigyan ka ng seguridad. Talagang gusto mo bang pakasalan ako? Ako, mayroon akong anak. Si Damay. Hindi ko natatanungin ang tungkol sa iyong nakaraan. Kahit sino pa si Xiaomai. Sino ang ama ng anak mo. Kahit sino pa ang kanyang tunay na ama. Ngunit mula ngayon, siya rin ay akin. Ang anak ni Qin Zhenhao. Sa totoo lang, si Xiaomai ay hindi akin. Ginoong Qin. Magpapatuloy pa. Kuya, huwag na, huwag na. Ako na ang kukuha sa bahay namin. May mali ba sa pera ng matanda? Tiyo, huwag kang umiyak. Dumudugo ang ilong mo. Bilisan mo, panasan mo. Masakit, masakit, masakit. Ayos lang. Kayo ba'y nagkaisa? Para lokohin ako. Hindi mo akalain na makakapag-asawa ka ng mayaman. Wala akong laban sa'yo. Maghintay ka lang. Maghahanap ako ng matanda. Kakatapos lang ng operasyon ng lolo. Kung ganyan ang gagawin mo, maaaring may mangyaring masama. Pero na. Isang tao lang ang nakatira sa ganitong kagandang bahay. Narinig ko na naglagay pa ng imported na stent sa puso. Mahal yan. Ha, saan kaya siya nakakuha ng ginang pera? Palihim lang. Ayaw talagang ibigay sa akin. Ikaw nga, kaya mo, wala akong pera. Wala akong kahit isang sentimos. Wala kang pera. Kaya ang asawa mong bata ay may pera. Ay oo nga. Napansin ko ang asawa mong bata. Bumalik ka sa akin at nakipag-ugnayan sa mayamang tao. Nagsasalita ka ng kalokohan. Huwag mong insultuhan si Dama. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka na. Magpapatuloy. Bakit kayo mga masamang tao, ay parang ipinanganak na walang utak, mahilig ka pang magbula-bula, siguradong noong bata ka, hindi ka nag-aral ng mabuti. Ako ang apo ng lolo, ikaw ang bobo ng lolo, ayaw na sa iyo ng lolo, sinasabi mo lang na, siya ang tatay ko. Anong kalokohan ito? Talaga, hindi maganda ang isip, body, ito ang aking tatay. Yung nasa ospital ay ang aking lolo, ay naku. Tangdama, magaling ang pagkakaalaga ng batang ito. Sinasabi mo na parang ang galing mo. Nasa ospital ang tatay mo. Wala kang pakialam. Para lang sa pera. Mukhang may oras ka naman. Para hanapin ako. Napasakit lang siya. Dahil sa'yo. Kakadala lang sa ospital. Bilang anak, may tao ka pa bang puso? Tangdama. Niloko mo ang pera ng tatay ko. At nang dalhin siya sa ospital. Wala ka nang pakialam kung mabuhay o mamatay. Ngayon gusto mo pang manakat ng pera ko. Bilis. Ibigay mo sa akin ang pera. Wala akong pera. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, sasabihin ko ito sa iba. Hindi mo ako tinutulungan. Anong sinabi mo? Ikaw ang magreklamo sa akin. Ano ka ba? Walang kwenta. Akala mo ba'y anak ako ng nanay mo? Oy, kuya, huwag mo na akong saktan, kuya. Ay, masakit, masakit, masakit. Huwag mo na akong saktan. Huwag na. Tuloy pa ang kwento. Anong magandang babae ang nakakuha ng ganitong kalaking pera? Ngayon, nandito lang ako para hintayin siya. Kung wala akong makuha, hindi ako alis. Huwag mong ipagpalit ang iyong dangal, para lang sa pera.
Ikaw ay may dalawa pang bata sa likod ko. Kailangan mo rin ng dangal. Ito ay natutunan ko sa iyo. 我这都跟你学的。 Dahan-dahan ka lang. Itong puso ko. Huwag mo namang sayangin. Ako na matandang ito. Hindi pa nakakagawa ng kahit isang masamang bagay. Paano nangyari na nagkaroon ako ng anak na katulad mo? Akala mo gusto ko maging anak mo? Wala akong kakayahan, walang pera, at may sakit pa. Kung hindi lang ako, nasa kalagitnaan ng renovation ng bahay at walang pondo. Pinipilit na ako ng mga manggagawa. Ang iyong manugang ay patuloy na nagtutulak. Wala akong pakialam na pumunta dito. Mabilis na. O kaya't ipapadala ng manugang ang pera. Kunin mo na ang pera ngayon. Aalis ako agad. Ano ang ginagawa mo? Ang sampal na ito ay para kay Tito Jow. May sakit sa puso siya. Hindi mo ba alam? Nangangahas ka rin saktan ako. Ah, masakit, masakit, masakit. Ayaw mo bang pera? May 100,000 sa card na ito. Pangako mo sa akin ang isang kondisyon. Pera mo na ito, talaga. Ipagpapatuloy. Bitawan mo ako. Sige, sabihin mo. Ano man ang sabihin mo, susundin kita. Kung gusto mong kunin ang perang ito, kailangan mong pirmahan ang pagputol ng relasyon bilang magulang. Huwag na huwag, muling istorbohin siya. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit sentimo. May ganitong kabutihan. Talaga, kukunin ko ang pera. Kayo ang mag-aalaga sa kanya. Hinahanap ko ito, ngunit hindi ko makuha. Hey, ibigay mo sa akin. Bakit ka nagbago ng isip? Tawagin ang tao. Hey, anong ginagawa nyo? Dalhin mo siya sa akin. Bantayan siya ng maigi. Isulat ng maayos ang kasunduan. Kung hindi, kahit isang sentimo, hindi mo siya maibibigay. Oo. Si Dama ay aking asawa. Uncle Jow ay pamilya ko. Mula ngayon, kung muli kang manghimasok sa kanya, huwag mong sabihin ang tungkol sa bahay mo. Iinggitan kita. Walang natirang bubong. 告到你连一片话都不是。 Huwag kang mag-alala. Kahit nalumuhan kayo, hindi ako darating. Ginoong Chin. Pasensya na at napatawa kita, Tiyo Jow. Sa inaharap ninyo, tawagin mo na lang akong Zinhao. Sige. Zinhao ah. Isinilang ko ang hayop na ito ah. Napakasama ng kapalaran ko ah. Mabuti na lang at pagtanda ko na. Nakilala kita, magandang anak si Damay. Ito rin ay dahil sa mga mata ng langit. Ito rin ay aking biyaya. Noong nakaraan, maraming pinagdaraanan si Damay. Maraming hirap ang dinanas. Ngayon, nakilala ka niya. Ito rin ay kanyang swerte. Dapat ay alagaan mo siya ng mabuti. Tama. Hindi. Ang makilala si Dama ay isang biyaya para sa akin. Simula ngayon, tiyak na pahahalagahan ko siya. Ang ating Dama ay isang mabuting tao. Sa buhay na ito, tiyak na magkakaroon ng magandang gantimpala. Magpapatuloy. Dalaga. Sino ang hinahanap mo? Ginoo. Kaibigan ako ni Damay. Kakatapos lang nilang umalis. Walang anuman. Hindi ako dito para kay Damay. Dumating ako para sa inyo. Si Damay namin ay hindi pa nakapagkaibigan ng ganitong mayamang kaibigan. Si Damay namin ay malapit ng magpakasal. At saka itong batang lalaki ay napakabait. Mag-aasawa. Paano pa mag-aasawa si Tang Dama ngayon? May nangyari ba sa kanila? Hindi niya ito sinabi sa akin. Ginoo. Sinalantang mo si Dama. Dati, maaari sana siyang makapag-asawa ng mabuti. Ngunit ngayon, ay... Aba, kita mo, kanina ay magkasama silang mabuti. Sobrang nagmamahalan sila. Bakit hindi siya makapag-asawa? Ibigay mo sa akin ang tamang paliwanag. Kanina, nag-arte lang sila para sa'yo. Hindi mo ba naiisip? Si Tang Dama ay isang mababang serbisyo, at nakipag-anak sa iyo, matandang lalaki. Nagkaroon pa ng illegitimate na anak, at gusto pang magpakasal kay Ginoong Chin bilang tagapagligtas. Akala mo ba bobo si Ginoong Chin? Sino ang nagkalat ng chismis na ito? Hindi ba't ang anak kong salot? Sinasabi ko sa iyo, si Xiaomai ay hindi talaga anak ng malaking trigo. Kaninong anak si Tang Xiaomai? Alam ko lang, na ang batang ito ay nakuha niya 4 na taon na ang nakalipas. Sa bundok. Para sa isang bata na hindi kaano-ano, ilang hindi pagkakaintindi ang dinanas niya sa murang edad. Gaano karaming hirap ang dinaranas ng isang babae na malinis at tapat. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay. Ngayon, kailangan pa kayong manghusga na si Tang Xiaomai talagang hindi anak ni Tang Damay. Wala nang duda doon. Sa edad ko, hindi ba ako makakapagpanggap sa'yo? Hindi pa tapos. Tama ang hinala ko. Itong batang ito ay tunay na anak ni Chin Zinhao, kaya't lahat ay tugma na. Pati si Ginoong Jow sa ospital ay umamin na walang anak na ipinanganak si Tang Dama. Ngayon, ang mga bagay ay tiyak na walang duda. Ano ang susunod na hakbang natin?
Siyempre, ibabalik natin sa kanya ang bata. Anong sinasabi mo? Ibabalik lang natin sa kanya ang bata. Kapag natagpuan na ni Qin Zhao ang kanyang anak na babae, wala nang ibang bagay na makakapigil sa kanya. May isip siyang ibuhos ang lahat sa plano ng paglalabas. At sa oras na iyon, ang kontrol na makukuha natin ay mawawala na lahat. Alam ko naman yan. Sabi ko, ibalik mo sa kanya ang bata, pero hindi ko sinabing ibalik ang batang ito sa kanya. Aking mahal na apo, magbigay ka na ng hiling. Sana gumaling na. Ang katawan ng lolo, mama, papa, lola, at ako, ay laging magkasama. Maligayang kaarawan. 生日快乐！ Anong nangyari kay Dama? Nakapagod ka ba nitong mga nakaraang araw, nanay? May gusto akong sabihin sa inyo. Ano yon? Seryoso ba? Sa totoo lang, ngayon ay hindi kaarawan ni Xiaomai, ha? Itutuloy. Ano ang sinabi mo kanina? Hindi ba kaarawan ni Xiaomai ngayon? Ano bang araw ngayon? Araw ito ng pagkuha ko sa kanya. Tuwing taong ito, binibigyan ko siya ng kaarawan. Si Xiaomai ay hindi mo tunay na anak. Saan siya galing? Inampon mo ba siya? Hindi. 4 na taon na ang nakalipas, nahagip ko siya. Noong panahong iyon, 1 taon pa lang siya. 4 na taon na ang nakalipas. Saan mo siya nahagip? Swerteng pagkakataon. Noong mga panahong iyon, abala rin ako sa pagtakas. Noong panahong iyon, sa isang gubat, nakilala ko si Xiaomai. Noon ay may mataas siyang lagnat. Nakita kong napakaawa-awa niya. Kaya't kinuha ko siya. Mula noon kami ay magkasama. Hanggang ngayon, sabi mo kanina sa gubat, anong gubat iyon? Hindi ko na masyadong matandaan. Noong mga panahong iyon, talagang sobrang desolado, walang tao. Oh. Pero parang, sa lugar ng Huayansi, nung panahong iyon, may suot siyang kwintas. Isang maliit na sipol na hugiskoy, Xiaomai. Ang sipol na hugiskoy na ito, saan galing ito? Hindi ko rin alam. Ang sipol ay laging nakasabit sa akin, kaya't nandyan lang. Ito ay kapareho ng iniwan ng ina ni Tuanbao, noong siya ay buhay pa. Hindi ba't si Xiaomai siya? Nanay. Marahil si Xiaomai ay tunay kong anak, Ginoong Qin. Katatapos lang tumawag ng pinsan ko. Sinasabi na nahanap na ang ating si Tuanbao, kaya't pinapapunta ka na sa kumpanya. Ano? Itutuloy. Talaga bang nahanap mo si Tuanbao? Alam kong sa loob ng 2 taon, patuloy kang nag-aalala tungkol kay Tuanbao. Hindi naman ako nandito para magmalaki sa iyo. Bakit kita lolokohin? Umupo ka. Nasaan ba talaga si Tuanbao? Nasa isang lugar siya ngayon. Napakasiguradong lugar. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang lokohin ako? Tingnan mo ang sinasabi mo. Halika. Tingnan mo mismo. Kahit isipin mong pareho lang ang pendant na ito, sa merkado, maaari itong gawin. Ngunit ang ulat ng DNA na ito, ngunit galing sa Wagner Research Institute, hindi maaaring peke. Nasaan ba ang bata? Huwag kang mag-alala. Sige, ako rin ay tiyuhin ng bata. Hindi ko siya sasaktan. Sabi ko na, ngayon ay napakaligtas niya. May nag-alaga sa kanya ng 5 taon. Malinis at maganda. Madali mong makikita na siya ay anak ni Qin Zhao. Sabihin mo. Ano ang gusto mo? Talagang hindi ka nagkamali sa pagiging kapatid ko. Sa mga taong ito sa mundo ng negosyo, hindi ka naman nag-aksaya ng panahon. Halika. Ano? Gusto mo ang lahat ng shares ng kumpanyang nasa pangalan ko. Hindi naman ito marami para sa iyo, di ba? Basta't pirmahan mo lang ang kasunduang ito. Agad kong ipapadala sa iyo ang bata. Si Tuanbao ay ang tanging kamag-anak ninyo ni Yaya. Huwag mong hayaan na mabaygo siya. Noong una, ikaw ang mismong nagsabi na handa kang ibigay lahat ng yaman mo para makuha si Tuanbao. Bakit? Ngayon na. Kumuha lang ako ng kaunting bahagi mo. Ayaw mo na. Sige. Ako ay pumirma. Magpapatuloy. Tuanbao, nandito ka na sa bahay. Ay nako, Tuanbao. Nandito ka na sa wakas. Miss na miss ka na ng lola. Saan ka ba nagpunta sa mga taon na ito, Tuanbao? Bakit hindi ka tumawag sa tao? Paano ka tinuruan ng nanay mo? Kailangan maging magalang sa tatay at sa lola. Lola, tatay. Ay nako, aking mahal na anak. Finally, nakabalik ka na. Salamat sa Diyos. Nahanap din kita. Tinatawag ka ni Tuanbao na mama. Oo nga, 2 taon na ang nakalipas. Nasa ampunan ako. Tinampan ko si Tuanbao. Sa mga nakaraang taon, nasa bahay ko siya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kung ganun,
Maraming salamat sa iyo. Ngayon bumalik na ang bata. Magsialis ka na. Babayaran kita. Gusto mo bang paalisin ako? Paano? Hindi mo ba gustong manatili dito? Sige. 难道你还 Tanungin mo si Tuwenbao. Baka pwede bang iwanan mo ako? Mama, natatakot ako. Gusto kong sumama sa'yo. Tingnan mo, hindi may iwan ni Tuwenbao ako. Kung ganun, hayaan na lamang si MS, so, na manatili dito ng ilang panahon. Maghintay tayo hanggang makasanayan ni Tuwenbao, bago tayo magplano. 我们再做。 Tuloy pa ang kwento. Kamusta, Tuwenbao? Maligayang pagbalik sa bahay. Tingnan mo, ito ang unang araw ko dito. Binilhan ako ng lola ng isang teddy bear. Ang ganda niya. Ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Magsasama tayo sa paglalaro. Ayos lang ba? Ay naku, ang ating si Xiaomai. Talagang swerte ng lola. Dahil kay Xiaomai, Tuwenbao hindi ka na magiging nag-iisa. Auntie, si Tuwenbao ang iyong swerte. Ngayon, bumalik na siya. Hindi mo na kailangang mag-alala at mangarap araw-araw. At hindi mo na kailangang kilalanin ang mga bata ng iba bilang sarili mong apo. Ayaw kong makipaglaro sa mga laruan mong ginamit. Ang dumi-dumi. Ayaw ko rin makipagkaibigan sa iyo. Tuwenbao ayaw mo ba sa laruan na iyon? Walang problema. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang kay Lola. Bibilhan ka ni Lola. Pero Lola, ayaw ko sa kanya. At ayaw kong makipaglaro sa kanya. Bakit naman? Sinabi ng mama na siya ay batang nangangalap ng basura. Hindi ako pwedeng makipaglaro sa mga maruruming bata. Ganyan mo ba tinuturuan ng mga bata? Wala na bang asal? 这样就好。还有没有教养？ Huwag kang umiyak, Tuwenbao. Hindi ko siya tinuruan ng ganyan. Siguradong natatakot lang siya kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kapag narinig ko ulit ang salitang ito, huwag ka na lang manatili dito. 别自认。 Nagtatapos pa. Sorry, Xiaobei. Hindi ko sinasadya na ipagkaloob ka sa iba. Akala ko kasi gusto ng kapatid na iyon. Kung sakaling gusto ka niya, maaari tayong magkaroon ng isa pang kaibigan. Hindi ko akalain na ayaw niya sa iyo. Sinasabi pa niyang marumi ka, at itinapon ka pa sa lupa. Huwag ka sanang magalit. Nilinis kita ng mabuti. Geeking Restaurant, huwag kang mag-alala. Hindi na kita ibibigay sa iba. Masaya ako. Muli kang makakapagbalik sa aking tabi. Dahil ikaw ang ibinigay sa akin ng lola, unang laruan, palagi kitang sasamahan. Little Bay, narito tayo sa ilalim ng araw. Dito ka muna sandali. Aakit ako sa itaas para kumuha ng libro, para basahan kita ng kwento. Okay ba? Kakalabas lang, bigla akong pinahirapan. Hintayin mong makita kung paano kita aayusin. 受伤。 Iya, nakita mo ba ang maliit kong Bay? Nawala siya. Kanina lang nakita ng tiyahin. Nahulog siya sa tubig. Baka hindi ito nakakapit ng maayos. Tita, samahan mo ako doon at maghanap. Little Bay. Tita, bilisan mo, tulungan mo siya. Kung mapuno ng tubig ang laruan, baka ito ay lumubog. Kailangan mong madaliin. Tita, bilisan mo, tulungan mo siya. Ito ang pinakamabuting kaibigan ko. Hindi ito lulubog. Kaya't magmadali tayong bumaba. HMN. 下去。 Si Xiaobei. Tuloy pa ang kwento. Si Xiaomai. Delikado. 小曼，危险！ Su Xiaoliu, anong iniisip mo? Hindi mo ba alam kung ganoon ka delikado sa labas ng terasa? Bakit mo dinala si Xiaomai doon? Bakit ako na naman ang sinisisi? 都飞到我头上。 Tatay, ang maliit kong Bay ay nahulog sa tubig. Si tita ang tumulong sa akin na pumitas. Mabuti naman at maayos ang mga laruan. Paano napunta sa tubig ng lawa? Paano ko naman malalaman? Si Xiaomai ang naglagay ng laruan. Sa terrace. 这小孩脑袋 Posible, marahil ang pang-ipit ay hindi mahigpit na nakaipit, at pinangay ng hangin papunta sa lawa. Nakikita ko si Xiaomai na gustong manghuli, kaya naisipan kong tumulong. Huwag mong ilagay lahat ng masama sa akin, pwede ba? Maliban na tumulong ako ng may mabuting hangarin. Tatay, mali ang pagkakaintindi mo kay tita. Si Xiaomai, huwag nang pumunta sa labas ng terrace sa hinaharap. Napakadelikadong bagay na ito. Una, sabihin ito sa mga magulang. Naiintindihan mo ba? 打死他的妈，知道吗？ Maglaro ka na. 秋儿， Salamat sa pagtulong kay Xiaomai ngayon. Ngunit sa susunod na makatagpo ng ganitong sitwasyon, una, isaalang-alang ang kaligtasan ng bata kung sakaling may mangyaring masama. Kaya mo bang panindigan ito? 对得起。 Nagpapatuloy.
Ninang, Su, sabi ni Xiaomai, niligtas mo siya ngayon. Talagang salamat sa iyo. Kung ito ay peke, hindi na kailangan. Magbigay ka naman ng konkretong bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga namang nagmamagaling ka pero may alam ka. Tang Dama, bumalik na kami ni Tuwenbao. Bakit nandito ka pa? Sobrang kapal ng mukha. Kung ako sa'yo, matagal na akong umalis. Hindi ako umalis dito, si Ginang. So, kailangan ng tiyahin ng trigo. Kapag dumating ang araw, na hindi na kailangan ng tiyahin ng trigo, natural na kami ay aalis. Huwag masyadong magpataas ng sarili. Yung anak mo, hindi naman ako ng matanda. Ano ba ang ayaw niyang iwanan? Kayong mag-ina, gusto mo lang manatili rito at ayaw umalis. Sasabihin ko sa iyo, hindi kita binabantaan. Pagkatapos, kung lilito ulit ang anak mong babae, anumang kakilakilabot na bagay, pagsisisihan mo yan habang buhay. Anong balak mong gawin? Akala mo ba ngayong araw kasama ko ang anak mong babae, na pupunta sa labas ng terasa, talagang para lang, mangolekta ng sirang laruan? 为了捡破玩具吗？ Nanay, tulungan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka aalis, itatapon ko ang anak mong babae sa tubig, at hindi mo na siya makikita pa. Mama, sa klono. Aalis na ako agad. Aalis na tayo ngayon. Abangan ang susunod na kabanata. Tama lang yan. Ang sarap pakinggan ng mga magagandang salita. Hindi mo ako mapipilit na gawin yan sa'yo. Anong ginagawa mo, Damay? Bakit ka nandito? 你怎么在这儿？ Gusto mo bang paalisin si Damay? Hindi. Gusto niyang umalis kasama sa Xiaomai. Tama ba? Oo, bakit siya aalis? May sinabi ka ba sa kanya? Wala akong sinabi. 他说了，没有。 Uulitin ko. Si Damay ay mahiging manugang ng pamilyang Qin. Siya ang kasintahan ni Zizhao. Dito ang kanyang tahanan. Wala siyang pupuntahan. Ikaw nga. Sinasabi mo buong araw na alagaan si Tuwenbao. Gaano ka ba nag-aalaga kay Tuwenbao? Ano na ang naitulong mo? Hindi ba't si Damay ang abala sa lahat ng bagay? Kung gusto mong umalis, siguradong hindi ako mananatili. Pag umalis ako, huwag niyong kalimutan. Ang bahagi ni Qin Zizhao, nasa kamay ng pinsan ko. Kung ganyan ang trato niyo sa akin, hindi ba kayo natatakot na magalit ang pinsan ko? Kayo na ang bahala. Ang pinakamalaking takot ay banta, kundi mga bahagi lamang. Sa harap ng mga mahal sa buhay, wala silang halaga. Kung gusto mong gamitin ang bahagi para takutin ako, isang ilusyon lang yan. Hindi po, tiya, walang halaga sa harap ng mga mahal sa buhay. Gusto niyang gamitin ang mga shares para takutin ako, pag-asa lang yun. Hindi po, tita, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko rin po kayang mawalay kay Tuwenbao. Ang tagal na naming magkasama ni Tuwenbao, para na kaming tunay na mag-ina. Pasensya na talaga, Damay. Medyo mabilis lang kasi akong magsalita, huwag mo na akong pansinin. Alin? Tingnan niyo po si Tuwenbao ngayon. Hindi pa rin maalis sa ina niya. Huwag na po kayong magalit. 你呀， Hindi na po ako aalis. Huwag mo na akong ipapakita ulit sa susunod. Pinagbantaan mo ang manugang ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking kawalan ng awa. Sa pag-aalaga mo kay Tuwenbao. Damai, Tara, anak, may ipapakita akong magandang bagay sa iyo. Abangan ang susunod na kabanata. Su Xiaoliu, igalang mo naman ang bunga ng pagod ng iba. Hindi mo ba nakita kung gaano sila kahirap? Kakatapos lang maglinis. Trabaho naman talaga niya yan bilang kasambahay. Ang gawin yun. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Grabe ka naman. Paano? Natutong sumabat ka na pala, ha? 学会打抱不平衡呀。 Muntik ko nang makalimutan. Ikaw ang pinakamagaling sa paglilinis. Linisin mo kaya? 最好是让我 Dililinisin ko na. Wala naman tong masama. Miss Tang, huwag na po. Ayos lang. Ako na ang bahala. Mahilig ka pala sa paglilinis. 喜欢打扫卫生是吧？ Eh di dadamihan ko ang basura. 那我就多创造点。 Ikaw. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Future mistress. Ganun ba? 家的未来女主是吗？ Kailan ka pa naging mistress ng pamilya Chin? Hindi ko alam yan ah. Ilang araw ka pa lang naman dito. Wala ka man lang tigil. Inaapi mo na rin ako. Sa harap ni Tuwenbao, binigyan na kita ng sapat na konsiderasyon. Matagal na kitang kinukonsinti, pero ikaw, patuloy ka pa rin gumagawa ng gulo. Akala mo babulag ako? Dito sa bahay, hindi ka dapat maghambog. Kung hindi dahil kay Tuwenbao na hindi maiiwan sa iyo, kanina pa kita pinalayas. Umalis ka na, Damay. Ipagpapatuloy. Xiaomai, sino ang bumili ng mga candy na ito para sa iyo? Binili ito ni Lola para sa akin.
Ang sarap-sarap nito. Halika, tikman mo rin ito. Ayoko ng candy mo. Gusto ko yung mas masarap na candy na bibilhin sa akin ni Lola. 买更好的糖。 Isang pirasong candy para kay Mama, isang piraso para sa akin. Isang piraso para kay Lola, isang pirasong candy para kay Papa, isang piraso para sa akin. Xiaomai, gusto mo bang maglaro tayo? Kailangang maging magkaibigan sina Xiaomai at Tuwenbao. Kakauwi lang ni Tuwenbao. Dapat alagaan mo siya ng mabuti. HMM, ano sa tingin mo ang laruin natin? Magtago-taguan na lang tayo. Sige. Ikaw muna ang magtago. Ako naman ang maghahanap sa iyo. Bibilang ako hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Buksan mo ang pinto. Bilisin mo. Buksan mo ang pinto. Tuwenbao, ayoko na maglaro. Buksan mo ang pinto. Lalabas na ako. Bilisin mo at buksan ang pinto. Abangan ang susunod na kabanata. Tara na, kain na tayo. May paborito ni Tuwenbao ngayon. Sweet and sour pork ribs. At ang paborito ni Xiaomai. 我想爱吃的。 Nasaan na kaya si Xiaomai? Ay, oo nga pala. Hindi ko rin siya nakita buong hapon. Hindi ba siya kasama mo? Wala. Busy ako buong hapon. Kaya di ko siya naasikaso. Nasaan sila Tuwenbao at Xiaomai? Nakita ko kayong dalawa kanina, nang naglalaro. Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita. Kitang-kita ko kayong dalawa, na magkasama. Bakit mo sinisigawan si Tuwenbao? Ang batang si Xiaomai, ay talagang nakakabahala. Dahil sa kanya, pati pagkain natin ay hindi natin makain. Array. 害得大家连 Huwag mo nang pag-alitan ng bata. Ayos lang, umupo na kayong lahat. Kain na habang mainit pa. Maghanap muna ako. 喝着热吃。 Sasama ako. 我也去。 Xiaomai. Xiaomai, nasaan ka? 小麦，你在哪儿？ Xiaomai, 小麦， nahanap mo na ba? Wala siya kahit saan. Saan kaya siya nagpunta? Huwag kang mag-alala. Tiningnan ko na ang CCTV. Mukhang hindi siya lumabas ng bahay. Hanapin natin siya sa loob. Xiaomai. Ito. Hindi ito si Lola. Para ba ito sa candy ni Xiaomai? 买个小猫的糖果。 Xiaomai. Abangan ang susunod na kabanata. Tuwenbao, bilisan mo at ipamahagi mo ang juice kay Xiaomai. Tandaan mo, ito ang iyo. 记住，这个是你的。 Tang Xiaomai, patawarin mo ako. Hindi na kita pag-aawayan ulit. Papainumin kita ng juice, gusto mo. Pero, ayoko. Xiaomai, tingnan mo, ang bait-bait sa iyo ni Tuwenbao. Ano, magpasalamat ka kay Tuwenbao. 谢谢糖。 Cheers na lang tayo. Tuwenbao. 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 团宝， Taang damai. Ano ang nilagay mo sa juice? Wala akong ginawa. Huwag mong pagbintangan ng nanay ko. Tuwenbao, siya mismo ang nahimatay. Huwag mo siyang hahawakan. Hintayin natin si Kuya Zinhao. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag yan. Pagdating ng oras, paalisin ko kayong mag-ina. Palalayasin ko kayong dalawa. Abangan ang susunod na kabanata. Mama Mai. Ginulat mo si Mama. Mabuti naman. Paano mo naman nagawang ikulong ang sarili mo sa imbakan? Hindi ko rin alam. Si Tuwenbao ang nagsabi sa akin na maglaro kami ng tago-taguan. Pagkapasok ko pa lang ay nilock na agad ako. Sumigaw ako ng sumigaw pero hindi ninyo ako narinig. Tapos ay nawalan na ako ng malay. Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo ang pumasok doon. Hindi kita kinulong. Hindi ko rin naman sinabi na kinulong mo ako. Ano ba talaga ang nangyari kay Tuwenbao? Kanina ko pa tinatanong, bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Ikaw ba talaga si Tuwenbao? Bakit mo nilock si Xiaomai sa loob? Dahil ayaw ko sa kanya. Bahay ko naman ito. Bakit siya pa? Ang nakatira rito at ayaw umalis. Sabi ni Mama, karapat-dapat lang siyang tumira sa imbakan. Wala akong kinalaman dyan. Tuwenbao, bakit ka nagsisinungaling? Dapat may parusa sa ginawa mo. Tuwenbao, pumunta ka sa sulok at magmuni-muni. At simula ngayon, 你秘密去，还有你， layuan mo na ang anak 今 ko. 天开始， Wala yun. 你我的女儿， Bata pa siya. 没事儿， Naglalaro lang naman. Dapat pumunta. 闹着。 Tumayo ka na lang dyan. Ang batang ito, dapat nang disiplinahin ng maayos. Pagkatapos tumayo, humingi ka ng tawad kay Xiaomai. Abangan ang susunod na kabanata. May ginawa ba kayong masama kay Tuwenbao? Tatay, 我的有没有对手？
Hindi ka rin ba naniniwala sa akin at kay Mama? Hindi sinaktan ni Xiaomai si Tuwenbao. At hindi rin naman sinaktan ni Mama si Tuwenbao. 他也没有害他吧？ Xiaomai, huwag ka nang umiyak. 小麦， Tutulungan ka ni Mama na malaman ang katotohanan. Kung hindi naman pala tayo welcome dito. Aalis na kami ni Mama bukas ng umaga. 妈妈没被 Sasamahan kita sa pag-alis. Sige. Saan pupunta si Mama? Doon din pupunta si Xiaomai. Mama, aalis na talaga tayo. Pero parang ayaw ko pang umalis. Oo nga pala, Mama, hindi pa ako nagpapalam kay Lola. At pati na rin itong larwang binigay niya sa akin. Stop toy. Pwede ko bang dalhin? 我们该走吗？ Xiaomai. Dapat mong tandaan. Sa mundong ito, 这个世界 sino man ay pwedeng hindi ka mahalin. 不论谁都可以， Pero, Mama, 但妈 mamahalin ka lagi. 会永远爱你。 Tita, aalis na si Xiaomai bukas. Simula bukas, hindi ko na po kayo madadalhan ng tsaa araw-araw. Ang inyong si Tuwenbao, nakahanap na rin po ng bagong trabaho para sa inyo si Papa. Dapat kang maging gabay sa langit. Ingatan mo ng mabuti si Papa at si Lola. Ingatan mo sila para araw-araw ay masaya sila. Kapag may oras ka na, babalik si Xiaomai para dalhan ka ng tsaa. Ipagpapatuloy. Ginoo Chi, nalinisan na ang sikmura ni Binibining Tuwenbao. Ayos na po ngayon. Pero sa inumin, nakita nga na may lason. Sa isang batang ganyan kaliit, gumawa ng ganyang kalupitan. Talagang walang puso. Ang pangyayaring ito, dapat talagang imbestigahan ng mabuti. 一定要查清楚。 Lola, ang sakit pa rin ng tiyan ko. Ang kawawa kong Tuwenbao, magiging ayos din ang lahat. Sabi ng doktor, maayos ka na rin agad. Papa, ayoko silang makita. Natatakot talaga ako. Anong nangyari kay Tuwenbao? Anong kinakatakot mo? Ang laman ng inumin. Si Tang Xiaomai yun sigurado. Sila ng nanay niya ang naglagay nun. Kalokohan, Tita Damay at si Xiaomai. Paano kita sasaktan? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng inumin. Paano ko lalagyan ng kung ano-ano yun? Hindi kayo. Ako kaya. Ako kaya ang naglagay ng lason. Para patayin. Ang anak na iyong inalagaan mismo. Tang Damay. Alam kong nahihirapan ka. Na bigla na lang makapasok sa pamilyang Chin. At ang pagdating namin ni Tuwenbao ay nagparamdam sa iyo ng pagbabanta. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay ang inosenteng bata. Bakit ko naman sasaktan si Tuwenbao? Hindi mo ba alam ang sagot dyan? Talaga kung hindi, sige na. Huwag na nating ituloy, dahil ayaw ka nang makita ni Tuwenbao ngayon. Lumabas ka na muna. Abangan ang susunod na kabanata. Sino yun? Huwag kang magpanggap. 你说什么我呢？ Sino? Lumabas ka. 给我出来！ Pasensya na. Pakawalan mo na ako. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Pinilit niya ako. Ako ang naglason sa sarili kong anak. Kung hindi, ang anak mo ang malalasunan. Alam mo ba? Ang anak mo ngayon, si Tang Xiaomai. Tinatawag niyang, Mama, ang ibang tao araw-araw. Masaya ka ba doon? Nasasaktan ka, di ba? Ginagawa ko ito para gumanti sa inyo. Ako dapat ang dapat mong pasalamatan. Nahanap mo na ang anak mo ngayon. Natupad na rin ang iyong kahilingan. Kaya huwag ka nang magtagal dito. Huwag ka nang magpakita ng mga kababalaghan. Sumama ka na rin sa kanila at umalis na kayo. Sige. Kaya naman pala, ikaw ang may kagagawa nito. Babae ka. Naglakas loob kang itulak ang pinakamamahal kong manugang. Hindi kita mapapatawan. Tita, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Nasa may pintuan ako ng hagdan, at malinaw na narinig ko ang lahat. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito para palayasin si Xiaomai. Aba, pati ba naman ang sarili mong anak ay sasaktan mo? Bakit ka naman gaanong kakatigas ng puso? Babae ka pa ba? Si Maya pala. Ang tunay kong anak. Ang mga sinabi ko kanina ay pawang kasinungalingan lang. Ang anak ko ay si Maya.
Ayon sa resulta ng DNA test, nakasulat na nga ng malinaw. Inamin na rin naman ni Qin Zhenhao. Ano pa ba ang itatanggi mo? Ikaw. Ikaw. Ako. Tinawagan ko si Zhenhao. 打电话。 Simula ngayon, ang sinabi mo ay hindi sapat. Ang aking anak na babae lamang ang tunay na kayamanan. Ako lamang ang dapat maging babaeng puno ng tahanan ng pamilya Qin. Halika. Kanino mo pa gustong tumawag? Hindi ka ba malakas? Bumaba ka na at samahan mo na ang iyong manugang na babae. Abangan ang susunod na kabanata. Su Xiaoliu, anong ginagawa mo? Xiaomai, tingnan mo si Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Huwag kang gagalaw. Nagkakasala ka. Sulit ba ang ginagawa mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong agawin ang mga gamit ko. Hindi. Habang buhay kang mahirap. Ang maging mayaman at magandang buhay, panaginip mo lang yan. Ngayon, wala ni isa ang pwedeng makatakas. Lola, ayos lang po ba kayo? Ang mga api sa matanda at dalaga, ay para na rin kalaban ng lahat. Matagal ko na siyang ayaw. Sugurin natin siya. 早就看他不顺眼了。 Ang aking mahal na apo ay bumalik na nga. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang po si Lola. Alam po ni Lola. May apo naman po siyang si Xiaomai na maswerteng bata. Ayos lang po si Lola. Lola, tunay nga po kayong lola ko. At ako naman po ang inyong apo. Siyempre naman. Siyempre, totoong lola mo siya. 奶奶当然是你的亲。 Kung ganoon, totoong tatay ko na talaga kayo. Tunay na tunay. Ang ganda. May nanay na talaga ako, may tatay at lola na ako. Natapos na ang problema kay Su Xiaoliu. Susunod, mag-ingat ka sa pinsan mo. Sisikapin niyang makaligtas sa anumang paraan. Huwag kang mag-alala, nanay. Asikasuhin ko na ito, pero ang mga karapatan mo sa kumpanya, hindi ba't nakuha na nila? Abangan ang susunod na kabanata. Hula ko. Hinihintay mo ba ako? Kumusta? Narinig ko na may nangyari sa inyo sa bahay. Mabuti naman kaya ang ina mo. Huwag ka nang magpanggap. Napakasama ng pag-arte mo. Limitado lang ang oras ko. Sige na, sa punto na. Mabuti. 有限。 Ang mahalaga ay, kahit gaano pa kapangatlo ang aking pag-arte, ang mga shares ng kumpanyang Qin ay nasa akin na. At di magtatagal, ang bahay ng pamilyang Qin ay mapapasakin din. 秦家的长子 Noon, 一样会得到我的手。 mawawalan na ng lahat. Natatakot ako na mali ang plano ng ibang tao. Ang taong mawawalan ng lahat, hindi ako, si Qin Zhenhao. Ano ang ibig mong sabihin? 例子， Totoo ngang ibinigay ko na ang lahat ng aking mga shares. Lahat ay ibinigay ko na sa iyo. Tama iyan. Wala ni isa man. Hindi sapat para makuha mo ang buong Qin Corporation. Ibigay mo na ang lahat ng iyong shares. Ibinigay mo na ba ang lahat ng iyong mga shares? Lahat ay ibinigay ko na sa iyong anak na babae. Tama po. 4 na taon na ang nakakaraan. Ibinigay ko na ang lahat ng aking mga shares. Halos lahat ay nailipat ko na. Talagang ginawa mo iyon, Qin Zhenhao. Para sa mga ari-arian ng pamilyang Qin. Gagawin mo ang lahat. 秦氏的家产你不择手段， Sige. 夺的人是你。 Pero isipin mo ng mabuti. Ikaw ang nagpasama kay Tuwenbao dito. Sige. Ang harapin ng anak mo, mas madali kaysa sayo. Ano sa tingin mo? Chinglish, kung manggahas kang saktan si Tuwenbao kahit isang daliri lang, ipaparamdam ko sa iyo ang impyerno sa lupa. Natatakot na ako. Qin Zhenhao, gusto kong itanong sa iyo, bakit karapat-dapat ang angkan ng mga Qin sa mana? Lahat ay kontrolado mo lang. Ako ang panganay na anak sa pamilyang Qin. Ang iyong pinsan. Sa mga nakaraang taon, ang aming pamilya ay nagbigay na ng marami sa Qin Corp. Bakit nga ba bago mamatay si Lolo, ay ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kapangyarihan? Sasabihin ko sa iyo, noong una, ang aksidente mo sa sasakyan, ay muntik ka nang mamatay. Ang swerte mo naman. 我侥幸逃过一命，算你 Qin Leisha, anong ibig mong sabihin? Sige, gawin mo na. 什么意思？多少？ Abangan ang susunod na kabanata. Seryoso ang mga sugat ng pasyente. Kung hindi siya magising sa loob ng 24 na oras, malaki ang posibilidad. May malaking posibilidad na maging isang gulay siya. Papa, gising na po kayo. Umuwi na po si Tuwenbao. Bumangon ka na at tingnan mo si Tuwenbao. Huwag kang umiyak, Xiaomai. Majay gising din si Papa. 爸爸一定会醒过来的。 Pasensya na, Tuwenbao, si Papa. Si Papa ang may kasalanan kung bakit ka nawala. Kahapon,
Pinaiyak at nasaktan pa ninyo si Tuwenbao. Pinapangako ko, simula ngayon, hindi na kita iiwan ulit, Tuwenbao. May. Napagod ka na. Salamat sa pag-aalaga kay Mama, kay Tuwenbao. Ang napili kong manugang. Siyempre, kakaiba. Abangan ang susunod na kabanata. Nanay, naririnig mo ba ako? Umuwi na talaga ang iyong si Tuwenbao. Mula ngayon, mapaglalaga na naman kita ng kaaraw-araw. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Simula ngayon, magkakaroon na ako ng dalawang nanay. Nanay, namimiss mo na ba si Tuwenbao? Namimiss ka na talaga ni Tuwenbao. Tapos na ang lahat. Yung mga masasamang tao, nahuli na rin silang lahat. So, kailan ninyo balak magpakasal? Nanay, ang mahalaga ay ang pagmamahalan ng 2 taong nagmamahalan sa isa't isa na magkasama. May kasalan man o wala, ayos lang sa akin. Paano naman iyon? Ang mga babaeng miyembro ng pamilyang Chin ay hindi dapat basta-basta tratuhin ng ganyan. Ipagkakatiwala mo na ito sa akin. Ang aming pamilya ay mayroong lahat ng kayamanan ni Nayang Tian. Lahat ay para kay Xiaomai. Ang maliit na isdang koy na ito, ikot ng ikot, ay nagdulot ng magandang kapalaran sa ating lahat. Sabi noon ni Lolo, ang pagtulong sa iba ay pag-iipon din ng mabuting kapalaran para sa sarili, at lalong damadami ito. Isang araw, bigla siyang bumagsak, at ang swerte ay lalabas na. At ang aking biyanan na si Lolo Zhao, mangingisda na naman siya sa tabi ng lawa. Aniyay ngayong araw, makakahuli pa siya ng isa, na maliit na koy. Lola, magbigay tayo ng pagpapala sa inyong lahat. Sana'y magkaroon kayo ng magandang kapalaran, at sumaya ang bawat pamilya. Pagpalain kayo ng koy. Magkaroon kayo ng magandang kapalaran sa taon ng ahas. Maligayang bagong taon.